Noong una, ang pagbabago ay kasing liit lamang ng tunog ng bagong tasa sa lumang mesa, hindi iyon ang puting tasang may manipis na bitak sa hawakan, na ilang taon nang gamit ni Lourdes sa tuwing iinom siya ng kape pagkagaling sa palengke. Kundi isang makapal na tasang kulay asul na may maliliit na ukit ng dahon sa gilid, mabigat sa palad, at malamig tingnan kahit may usok na umaangat mula sa ibabaw. Ilang segundo niya iyong tinitigan ng hindi hinahawakan, na para bang ang simpleng presensya nito sa mesa ay may hinihinging sagot mula sa kanya. Sa kusina ng bahay niyang maliit sa San Pablo, kung saan ang umaga ay palaging nagsisimula sa tunog ng tricycle sa kalsada at huni ng ibong hindi niya kailanman natutunang pangalanan. Sanay siya sa mga bagay na hindi gumagalaw ng kusa. Kung may bagong tasa roon, may nagdala, kung may nagdala, may nakaisip, at kung may nakaisip para sa kanya ng isang bagay na hindi naman kailangan. May ibig sabihin iyon na hindi agad dapat binibigyan ng pangalan. Kay tita, bagay sa inyo ang kulay, sabi ni Nessa, ang panganay na apo ng kapatid niyang si Celia, habang inilalapag ang bayong ng pandesal at itlog sa bangko. Parang basta sinabi lamang iyon ng bata, na para bang kulay lang talaga ang pinag-uusapan at wala ng iba. Ngunit ang bata ay 19 anyos na, marunong nang magbasa ng mukha, lalo na sa mga mas matanda sa kanya. Sinong bumili? Tanong ni Lourdes, pinipilit gawing payak ang boses. Si Mang Tony po, sagot ni Nessa, abala sa pag-aayos ng sukli ng pambili na tila walang napansing pagbabago sa mukha ng matanda. Sabi niya kasi luma na raw ang tasa niyo, nadulas daw halos sa kamay niyo noong isang araw sa tindahan. Hindi ka agad umupo si Lourdes. Tumayo lamang siya sa harap ng mesa, isang kamay sa sandalan ng silya, at tumingin sa tasang para bang iyon ang magpapaliwanag kung bakit sumikip ng kaunti ang dibdib niya. Kilala niya si Tony. Lahat sa maliit nilang barangay ay kilala si Tony Mercado, 68 taong gulang, balo ng mahigit 10 taon, dating may-ari ng auto supply sa bayan, mahinahong magsalita, palaging nakapolo kahit mainit, at may ugaling tumulong nang hindi ipinapakita na tulong iyon. Kapag may bitbit siyang gulay para kay Lourdes mula sa tanim niya, sasabihin niyang sobra ang ani. Kapag hinahatid siya pauwi mula sa simbahan kapag umuulan, sasabihin niyang nadaanan lang naman. Kapag inaayos niya ang sirang bisagra ng gate o pinapalitan ang pundidong bumbilya sa may labas, sasabihin niyang nasasayangan siya sa gawain ng iba, kung kaya naman niyang siya na. Sa loob ng mahigit isang taon, natutunan ni Lourdes ang tamang paraan ng pagtanggap, huwag masyadong mainit, huwag masyadong malamig, at higit sa lahat huwag magbigay ng anyong may hinihintay siyang kasunod. Tinanggap niya ang kamatis, ang talbos ng kamote, ang pag-aalok ng sakay, ang pagkuha ng mabigat na sako ng bigas mula sa tricycle papasok sa bahay. Ang tasa, gayunman, ay tila mas personal kaysa dapat. Hindi iyon pagkain na pwedeng ipamigay sa iba kapag sumobra, hindi iyon simpleng pakiusap sa oras ng ulan. Iyon ay bagay na mananatili sa bahay, sa mesa, sa tingin ng sino mang darating at mapapansing may hindi dating naroon. Hindi ko naman kailangan ito, sabi niya sa wakas, ngunit hindi malinaw kung para ba iyon kay Nessa, kay Tony, o sa sarili niyang dibdib na tila may gustong kumontra. Sabi ko rin po, sagot ni Nessa na may munting ngiti, pero sabi niya, minsan daw hindi kailangan para mapansin. Hindi agad tumingin si Lourdes sa dalaga. Napakaliit ng linyang iyon, at marahil hindi si Tony ang eksaktong nagsabi, marahil si Nessa lamang ang nagdagdag. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niyang tila may umuugong sa paligid ng kusina ang mga bagay na hindi sinasabi ng buo, pero umaabot pa rin. Umupo siya at hinawakan ang tasang asul. Mainit ito, tamang init lamang, at hindi niya mapigilang mapansin na mas komportable nga itong hawakan kaysa sa luma niyang tasa. Umiling siya sa napakaliit na kaginhawaang iyon, na para bang may kasalanan siyang halos ikasiya ang isang bagay na hindi naman niya hiningi, mahigit 12 taon nang patay si Ramon, ang asawa niya. Hindi niya kailanman ginamit ang salitang patay, ng magaan, sa loob ng unang mga taon, na wala ang sinasabi niya, at nang mapagod na ang mga tao sa pag-alo sa kanya, wala na na lamang. Ngayon, kapag napipilitan siyang magpaliwanag sa mga bagong kakilala, sa kanya nasasabi ang namatay ng diretsyo, pero may bahagi pa rin ng sarili niyang hindi sanay na ang mga bagay sa bahay ay gumagalaw na hindi kaugnay ng alaala ng asawa niya. Ang pag-upo sa mismong silyang kinauupuan dati ni Ramon ay inabot sa kanya ng 3 taon. Ang hindi pag-iwan ng isang plato sa aparador kung sakali ay 5 taon. Ang pagtanggap na kaya niyang magpalit ng kurtina, nang hindi iniisip kung magugustuhan ba nito ang kulay ay 7 taon. Hindi mabilis ang paglaya sa mga ugaling hindi naman eksaktong nagpalungkot sa kanya,
kundi tumulong lamang para manatiling buo ang araw-araw. At ngayon, sa edad na 65, hindi niya masabing malaya na siya o nakakulong pa rin. Ang alam lamang niya ay may mga araw na hindi na sumasakit ang umaga, at may mga gabing biglang nagiging napakatahimik ng bahay, kaya kailangan niyang buksan ang radyo, kahit hindi naman siya nakikinig. Dumating si Tony sa buhay niyang hindi bilang bagyo kundi parang isang puno sa tabing daan na hindi niya napansing lumaki na pala. Una silang naging malapit dahil sa cooperative ng parokya. Pareho silang naiwan sa pagliligpit pagkatapos ng feeding program, isang hapon ng Mayo, mainit ang sahig ng covered court at pareho silang pawis, ngunit hindi nagrereklamo. Tinulungan siya nitong buhatin ang malaking kaldero at inabot nito ang panyo nang mapansing nahuhulog ang buhok niya sa mukha. Walang kakaiba roon. Sa sumunod na mga buwan, magkasabay sila minsan sa pila sa botika, sa palengke, sa dispensary, sa misa sa alas 6. Palaging may sapat na layo upang hindi ito mapansin ng mga mapanuring mata, ngunit sapat ding lapit upang madali niyang maalala ang boses nitong marahang paos, ang ugali nitong hintaying mauna siyang magsalita, at ang paraan nitong tumingin na hindi nakakaabala. Hindi siya tanga, alam niya kung paanong tumitingin ang lalaking may pabor at ang lalaking simpleng mabait. Alam din niyang hindi palaging malinaw ang pagitan ng dalawa, lalo na kapag tumatanda na ang mga tao at nagiging mas maingat sa hiya kaysa sa pagnanasa. Ngunit sa kanilang edad, ang kahit kaunting paglalapit ay pinapadaan muna sa maraming anyo ng pag-iwas, mahabang usapan tungkol sa presyo ng sibuyas, tungkol sa politika sa munisipyo, tungkol sa apo ng kapitbahay na nag-abroad, tungkol sa pressure ng tubig, sa dumi ng kanal, sa init ng panahon. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay may isa pang wika na hindi naman kailangang aminin para umiral. At marahil, sa loob ng ilang buwang iyon, pinili ni Lourdes na isipin na wala siyang naririnig. Pagkalipas ng 3 araw, dinala niya ang asul na tasa sa tindahan ni Tony. Hindi naman iyon ganoon kalayo 2 kanto at tatawid sa maliit na tulay sa estero kung saan madalas tumambay ang mga lalaki tuwing hapon. Sarado na ang auto supply, pero bukas ang maliit na side room kung saan siya madalas umiinom ng tsaa sa umaga at nagbabasa ng luma niyang diaryo. Nang makita siya ni Tony sa pinto, agad itong tumayo at ang unang reaksyon sa mukha nito ay hindi pagtataka kundi isang maingat na pag-aalala na para bang inisip nitong baka may masama siyang ibabalita. May problema ba sa gripo? Agad nitong tanong. Wala, sagot ni Lourdes, sabay abot ng tasa na binalot pa niya sa lumang panyo. Ito, hindi ko pwedeng tanggapin. Tumingin si Tony sa panyo, pagkatapos sa mukha niya, at wala itong kaagad sinabi. Sa katahimikang iyon, narinig ni Lourdes ang pagaspas ng electric fan at ang malayong busina ng jeep sa highway. Gusto niyang sabihin na hindi niya kailangan ng ganoong bagay, na baka mapansin ng mga tao, na hindi tama ang ganitong klase ng pagbibigay, na may mga anak siya at may mga mata ang buong barangay. Gusto rin niyang sabihing salamat at iyon marahil ang pinaka nakakainis sa lahat dahil ang salitang iyon ang talagang totoo. Akala ko magugustuhan mo, mahinang sabi ni Tony. Hindi nyo, kundi mo, at napakaliit ng pagbabago ngunit sapat upang uminit ang batok niya. Maayos naman ang luma kong tasa. Oo, sabi nito, tumango ng bahagya. Pero muntik na nga iyong madulas. Hindi dahil muntik ng madulas, kailangan ng palitan. Ngumiti si Tony, hindi iyong ngiting nangungulit kundi ngiting parang tanggap na may bahagi ng usapan na hindi niya mapapanalunan. Hindi ko naman sinabi na palitan, dagdag lang. Sa ibang pagkakataon, baka natawa si Lourdes. Sa pagkakataong iyon, mas lalo lamang siyang nainis dahil may lambot sa simpleng sagot na iyon na mahirap tanggihan. Mang Tony, sabi niya, pinili ang tawag na medyo mas formal kaysa nakasanayan nilang Tony lamang kapag walang ibang nakakarinig. Ayoko ng mga ganito. Naiintindihan niyo naman siguro. Aling bahagi? Tanong nito, at hindi bastos ang tono, hindi rin mapaglaro, kundi totoo, na para bang gusto talaga nitong marinig kung anong pangalan ang ibibigay niya sa bagay na pareho nilang iniiwasang tawagin. Doon siya natahimik. Iyon ang pinakakinatatakutan niya sa matatandang lalaki na marunong maghintay. Kapag binigyan ka nila ng espasyo para magsinungaling ng komportable, madali ang lahat, pero kapag tinanong ka nila ng mahinahon, kung ano mismo ang ikinababahala mo, mapipilitan kang makinig sa sarili mong boses. Ayoko lang ng pinag-uusapan, sabi niya sa wakas. At ayoko rin ng maling akala. Tumingin si Tony sa kanya ng matagal, bago bumalik ang tingin sa tasa sa mga kamay niya. Mas malinaw sana kung sasabihin mo kung sino ang magkakamali, sabi nito. Napakabanayad ng boses nito,
Ngunit ang banayad na bagay ay madalas siyang nasasaktan ng higit sa malakas. Ang tao, dagdag nito, ikaw, o ako, hindi siya agad nakasagot. Sa totoo lang, lahat, ang tao, dahil walang kulang sa oras para sa kwento ang mga kapitbahay. Siya, dahil hindi na niya matiyak kung alin ang dapat tanggihan, dahil sa prinsipyo, at alin ang tinatanggihan lamang niya, dahil sa takot na baka mayroon pa palang bahagi ng sarili niyang may gusto ng ibang buhay. At si Tony, dahil kahit kailan ay hindi nito sinabing may gusto ito sa kanya, ngunit may mga kilos na mahirap ituring na wala lamang. Mabuti ng malinaw, sabi niya, at narinig niyang tuyo ang tunog ng sariling boses. Sa edad natin, hindi na maganda iyong pinagmumulan pa ng sabi-sabi. Sa edad natin, ulit ni Tony, saka umupo muli ngunit hindi niya inanyayahang umupo rin siya, na para bang alam nitong mas lalong tatagal ang pag-uusap kung magtatagal siya roon. Sa edad natin, Lourdes, kakaunti na nga lang ang bagay na pinagmumulan ng saya, iiwasan pa ba dahil baka may magsalita. Noon lamang ito muling gumamit ng Lourdes ng walang honorific, at sa paraang iyon nito sabihin ang pangalan niya ay hindi gaya ng tawag ng kapatid niya o ng mga anak niya. Hindi rin iyon gaya ng pagbanggit ng doktor sa klinika o ng pari sa simbahan, parang mas buo ang pangalan niya kapag nanggaling dito, at iyon ang isa pang bagay na ayaw niyang aminin. Hindi naman saya ang pinag-uusapan. Aniya, bagaman naramdaman niyang mahina ang depensa. Ano ba? Delikadeza. Kanino? Muli, wala siyang maibigay na sagot na hindi tunog inimbento lamang sa mismong sandali. Sa halip ay iniwan niya ang tasa sa mesa, iniayos ang panyo, at nagsabing, sa inyo na lang. Hindi ko kukunin. Ngunit bago pa siya makalayo sa pinto, narinig niya itong magsalita muli. Kung ayaw mo sa tasa, ayos lang. Pero huwag mong ibalik sa akin na parang mali ang naisip kong alagaan ka ng kaunti. Hindi malakas ang pagkakasabi, at hindi rin iyon galit, marahil kung galit sana, mas madali niya iyong tanggihan. Ngunit naroon ang salitang alagaan, maliit ngunit buo, at hindi na niya iyon kayang ituring na aksidente lamang. Pag-uwi niya, mas mabigat pa sa tasang hawak niya kanina ang dalang pakiramdam. Inilagay niya ang panyo sa batya ng labada at hinugasan ang kamay niya ng mas matagal kaysa kailangan. Sa sala, nakapatong pa rin sa estante ang litrato ni Ramon. Sa ika-40 kaarawan nito itim ang buhok, payat ang mukha, pilit ang ngiti dahil hindi nito gustong kinukunan. Hindi naman relihiyon kay Lourdes ang pag-iingat ng alaala ng asawa, pero may mga bagay na hindi niya ginagalaw dahil hindi naman kailangang galawin. Madalas, kapag may bisita, hindi na niya namamalayan na tumitingin sila sa litrato bago sa kanya. Para bang kailangan munang kumpirmahin ng mga tao sa mukha ng patay ang lawak ng karapatan ng buhay. Umupo siya sa tapat ng bentilador at tinanong ang sarili kung bakit siya nabalisa, gayong wala namang nangyari na hindi pa maaaring ipaliwanag bilang kabaitan. Sapagkat totoo naman, si Tony ay mabait, hindi ito nagyayabang, hindi marunong mambola ng tahasan, hindi bastos, hindi walang hiya. Hindi niya ito kailanman nahuling naghahanap ng pagkakataong masolo siya sa paraang ikakahiyang ikwento. Kung may kabutihan mang sobra, iyon ay laging nasa anyong maaari niyang tanggihan. Kaya bakit ganoon ang pakiramdam niya, na para bang may nabuksang pinto sa bahay na matagal nang nakasara, at hindi na niya maalala kung ano ang nasa likod noon. Kinahapunan, dumating ang anak niyang si Marisa mula Calamba, sakay ng bus at may bit-bit na maliit na paper bag ng ensaymada. Madalas gawin iyon ni Marisa dumating nang hindi nagsasabi, parang pagsubok kung maabutan siyang maayos ang bahay. Maayos ang kalagayan, maayos ang ina. Hindi naman masama ang ugali ng anak niya, sa kabaligtaran, si Marisa ang pinakamaaasahan sa kanilang tatlo. Ngunit sa pagiging maaasahan nito, ay may halong tahimik na paniniwalang marami siyang alam sa mabuti para sa lahat. 39 na ito, hiwalay sa asawa, may isang anak na nasa junior high, at sanay nang magdala ng sariling pagod na parang katotohanan. Pagpasok pa lamang nito sa bahay ay napansin agad ang kawalan ng luma niyang tasa sa patungan sa lababo. Nasaan yung baso mo ay, tasa? Tanong nito habang nagbubukas ng paper bag. Nabali ba? Hindi, sagot ni Lourdes, masyadong mabilis. May nagbigay kasi ng bago. Hindi naman niya kailangang sabihin pa kung sino. Sa maliit na baryo, ang may nagbigay sa babaeng byuda ay parang kalahating pangungusap lamang, kusang dinudugtungan ng mga nakarinig. Itinaas ni Marisa ang tingin sa kanya, at doon pa lang ay naramdaman na ni Lourdes na may nabago na nga, dahil hindi pa man ito nagtatanong ay tila may inihahandang desisyon na sa mukha. Si Tony, tanong nito, hindi siya sumagot agad. Sa katahimikang iyon, ang tunog ng plastik ng ensaymada
at ang lagaslas ng kumukulong tubig sa takure ay naging napakalinaw. Dinala ko na pabalik, sabi niya. Bakit mo naman ikinuwento? Hindi niya alam kung kanino mas nanggaling ang inis sa tanong na iyon sa kanya o sa anak niya. Umupo si Marisa at pinunasan ang noo. Ma, hindi naman sa ano, pero napapansin ko na rin kasi, palagi na lang siyang nandito. Tapos noong huli, sabi ni Tita Celia, nakita raw kayong magkasabay pa uwi galing simbahan. Umulan noon. Hindi ko naman sinasabing may masama. Ngunit ang problema sa pangungusap na iyon ay palaging may ikalawang kahulugan na may maaring masama. Ano ba talaga ang sinasabi mo, Marisa? Tanong ni Lourdes, marahan ngunit mas matalas kaysa gusto niya. Wala. Sagot nito, saka huminga ng mahaba. Gusto ko lang maging maingat ka. Alam mo naman ang mga tao. Tapos kami rin ang maririnig, kayo. Napansin niya agad ang salitang iyon. Hindi ikaw, bilang anak na nag-aalala, kundi kami, bilang mga taong masasama sa kwento. Alam mo naman sina kuya mo, si Joel, lalo. Baka kung ano ang isipin. Kung ano ang isipin tungkol saan. Napasandal si Marisa at tila piniling maghanap ng mas maingat na paraan ng pagsasalita. Ngunit huli na, dahil lumitaw na ang tunay na anyo ng pag-aalala. Hindi ko naman sinasabing wala kang karapatang, natigil ito. Pero iba kasi kapag ganitong edad na, may mga property, may mana, may bahay, mahirap na. Napatawa si Lourdes ng maikli, walang saya. Ayan na nga, ma, praktikal lang, praktikal, ulit niya. Sa isang tasa, hindi sa tasa, sa simula ng mga bagay. Anong mga bagay? Hindi sumagot si Marisa. Sa halip ay tumingin ito sa litrato ni Ramon sa estante, saka nag-iwas. Napakaliit ng kilos na iyon, pero nakita iyon ni Lourdes, at sa isang iglap ay parang bumalik sa kanya ang lahat ng mga taong sa nakaraang mga taon, ay tumingin muna sa larawan ng asawa niya, bago sa mukha niya. May utang ba ako sa alaala ng tatay niyo na hindi ko pa binabayaran? Tanong niya. Ma, huwag namang ganyan. Ikaw ang ganyan magsalita. Umigting ang katahimikan sa pagitan nila. Sa labas, may batang tumakbo at sumigaw, may asong tumahol sa kabilang bakod, at ang karaniwang buhay ng hapon ay nagpatuloy na parang hindi napakalaki ng bigat na inilapag sa maliit nilang sala. Hindi mahilig sumigaw si Lourdes, at marahil iyon ang dahilan kung bakit mas malalim kumagat ang galit niya kapag lumalabas. Hindi iyon sumasabog, nagiging mas malamig lamang, mas malinaw, mas mahirap pagtakpan. Hindi ko sinabi na may balak kang mag-asawa ulit, sabi ni Marisa, sa wakas. Pero ayoko lang na napapasok ka sa sitwasyong hindi maganda. Ano ang hindi maganda? Na may lalaking mabait, na may nag-aabot ng tulong, o na may posibilidad na hindi ako gustong mabulok mag-isa sa bahay na to. Pagkasabi niya niyon ay siya mismo ang unang nasaktan, dahil doon lamang naging malinaw sa kanya kung saan talaga nanggagaling ang pangingilo ng huling mga araw. Hindi sa hiya lamang, hindi sa takot sa tsismis, kundi sa kahihiyang may totoo sa huling linyang iyon. Matagal na hindi nagsalita si Marisa, nang sa wakas ay bumuka ang bibig nito, mas mahina na ang boses. Hindi kita gustong mag-isa, ma, pero gusto mong hindi rin ako umusad. Hindi iyon ang sinasabi ko, iyon ang ibig sabihin. Napapikit si Marisa at ipinahid ang dalawang daliri sa sentido, mahirap kasing magtiwala sa intensyon ng tao. Bakit? Dahil matanda na. Dahil may mga anak tayo, may buhay na tayong nabuo, hindi na pwedeng basta sumaya. Putol ni Lourdes. Hindi agad umimik ang anak niya. Sa mukha nito ay makikita ang pagod, ang takot, ang pagnanais na maging mabuting anak nang hindi ibinibigay ang kontrol sa ina, at isang uri ng pagkapahiya na hindi naman laban sa kanya, kundi laban sa posibilidad na may bagong ayos ang buhay, na hindi sila ang unang makakaalam. Noon niya naisip na marahil hindi lamang tungkol kay Tony ang lahat ng ito. Marahil para kay Marisa, ang ideya ng pag-ibig sa edad niya ay may halong insulto sa buong pangungusap ng pagtitiis na siyang batayan ng kabataan nito. Hiwalay ito, pagod, maingat, hindi na naniniwala ng lubos sa pangakong ang samahan ay laging nagpapagaan. Kung siya, na ina nito at byuda ng matagal, ay biglang magmumukhang may puwang pa para sa lambing, para sa alaga, para sa isang bagong kasama, paano haharapin ni Marisa ang tanong kung bakit sa sarili niyang buhay ay tila wala na? Hindi iyon ibig sabihing masama ang anak niya. Ibig sabihin lamang, tulad ng lahat, may sariling pader itong hindi halatang naaapakan na pala. Nang gabing iyon, hindi natulog si Lourdes ng maayos. Dumating si Joel kinabukasan, eksakto gaya ng inaasahan niya, walang pasabi, medyo mainit ang boses, at may dalang anyong parang may dapat agad ayusin. Ang panganay niyang anak ay 42, nakatira sa Los Baños, may hardware at 2 anak na lalaki.
Sa tatlo, ito ang pinakamadalas magsalita tungkol sa responsibilidad at pinakabihirang magtanong kung kamusta siya kapag walang kailangang ipasya. Hindi masamang tao si Joel, masipag ito, hindi umiiwas sa tungkulin, at sa sarili nitong paraan ay mahal siya. Ngunit ang pagmamahal nito ay laging may halong pangangasiwa, na para bang ang pagiging magulang ay hindi lubusang nawawala sa anak na pinakamatagal ng nakasanay na magdesisyon para sa iba. Ma, totoo bang may pinabalik kang regalo kay Tony? Bungad nito bago pa man tuluyang makaupo. Hindi na siya nagtaka kung paano umikot ang balita. Sa mga pamilya, ang impormasyon ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa pag-unawa. Isang tasa lang, sabi niya, tasa man o hindi, bakit may bigayan, hindi niya agad sinagot. Nasa mesa sila, at nakapatong sa gitna ang plato ng pritong saging na hindi man lang ginalaw ni Joel. Bakit bawal na ba akong bigyan ng tasa? Tanong niya sa huli. Ma, wag na tayong maglokohan. Hindi ako nakikipaglokohan. Kasi kung ganyan, iba na yan. Ano ang iba? Nainis si Joel sa paraan ng pagtatanong niya, naramdaman niya iyon sa paggalaw ng panga nito. May edad na kayo. Alam niyo na ang dating niyan. At ano ang dating? Na may balak. Natahimik siya sandali, hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil nakita niyang pareho lang halos ang mga salita ng mga anak niya, magkaibang anyo lamang. Isa, takot sa usap-usapan. Isa, takot sa posibleng kasunod. Sa ilalim ng dalawang iyon ay iisang kabog, paano kung hindi na umiikot sa kanila ang desisyon niya. At kung sakali, sabi niya, nagtaas ng kilay si Joel, parang hindi sigurado kung tama ang narinig. Anong kung sakali, kung sakaling may balak? Ma, iyon lamang ang nasabi nito sa unang ilang segundo, at sa simpleng pantig na iyon ay naroon ang pagkabigla, ang pagtutol, ang kaunting pagkasindak na tila may nasilip na kakaibang anyo ng ina niya. Huwag mo ngang sabihin sa akin na seryoso ka riyan. Hindi ko sinabing seryoso ako, pero iniisip mo. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, ang puno ng chiko ay kumikilos ng kaunti sa hangin. Ganoon din ang isip niya, hindi lubos gumagalaw, hindi rin lubos nakahinto. Ang iniisip ko, sabi niya, ay bakit napakadali para sa inyo na isipin ang mana bago ang damdamin. Hindi dahil doon. Talaga? Ma, natural lang na protektahan ka namin. Mula saan? Mula sa mga taong pwedeng magsamantala. Sa puntong iyon, nandoon na ang pangalan ni Tony kahit hindi binabanggit, umupo siya ng tuwid. At sa tingin mo, siya iyon. Hindi ko siya kilala ng ganyan. Pero hinusgahan mo na. Hindi sa hinuhusgahan. Nag-iingat lang. Napabuntong hininga siya, magkaiba iyon, Joel. Ngunit ang tunay na pagod niya ay wala sa paksang si Tony. Nasa paulit-ulit na pangangailangang ipaliwanag na buo pa rin siyang tao, kahit matanda na, kahit nanay na, kahit lola na, kahit byuda ng matagal. Na ang isang buhay na nasanay sa tungkulin ay hindi kusang nawawalan ng karapatang maghangad kapag lumipas na ang pinakamaraming taon. Hindi niya alam kung kailan eksaktong nagsisimula sa isip ng mga anak ang paniniwalang ang magulang nila ay dapat manatili sa anyong pamilyar, parang muebles na pwedeng pagandahin, ayusin, ingatan, pero hindi dapat baguhin ang gamit. Nang umalis si Joel, may iniwan itong plastic envelope na may photocopy ng titulo ng bahay at tax declaration. Sayo muna yan, sabi nito bago lumabas. Itago mo ng maayos. Tiningnan niya ang sobre at biglang natawa. Mas tahimik sa unang tawa ngunit mas mapait. Hindi niya ito binuksan agad. Hindi niya kailangang makita ang pangalan niya sa papel upang malaman na sa isip ng anak niya, ang bahay ay hindi na lamang bahay sa araw na may lalaking tumigil ng mas matagal sa tarangkahan. Kinabukasan ng umaga, hindi siya nagsimba, hindi niya iyon madalas gawin, at marahil dahil dito ay dumaan si Tony sa bahay bandang 9:00, may dalang supot ng pungkan. Nang makita niya ito sa gate ay una niyang naramdaman ang pagkapahiya, hindi dahil sa sarili kundi dahil ayaw niyang maging bahagi ito ng kaguluhang inumpisahan ng mga anak niya. Ngunit hindi rin niya ito mapaalis nang hindi man lamang pinapapasok. Hindi ka dumalo, sabi nito nang makaupo sa bangko sa may labas. Masakit ba katawan mo? Hindi, sagot niya, ayoko lang. Inilapag nito ang supot sa pagitan nila. Mahina ang kutob ko sa ayoko lang. Noon, sana, sa ibang araw, ngumiti siya. Ngunit may bigat pa rin sa dibdib niyang galing sa usapan nila ni Joel, sa anyo ng mga papel sa sobre, sa litrato ni Ramon na tila mas nakatingin sa kanya, kaysa dati kahit alam niyang hindi naman iyon posible. Dapat hindi ka na masyadong dumadalaw, sabi niya nang hindi tumitingin sa mukha nito. Hindi agad nagsalita si Tony. Ang katahimikan nito ay hindi malamig, lagi iyong nagbibigay ng pakiramdam na inaayos muna nito ang mga salitang kaya niyang panagutan. Dahil ba sa mga anak mo?
Tanong nito sa wakas. Hindi na siya nagtaka na alam na rin nito. Sa baryo nila, ang hiya ay may sariling paa. Dahil sa tama lang iyon, sagot niya, tama kanino. Huwag mo na akong tanungin ng ganyan. Paano? Yung parang kailangan kong aminin ang bagay na hindi ko naman dapat iniisip. Napababa ng tingin si Tony sa sarili niyang mga kamay, malalaki at may mga ugat na halata na sa balat. At kung iniisip mo na, mahina ang pagkakasabi, halos kasabay lamang ng hangin. Ang problema sa tanong na ito ay hindi na ito masusugpo ng inis. Pagod ang unang naramdaman ni Lourdes. Pagod sa pagtatanggol, pagod sa pag-iwas, pagod sa paghawak sa anyo ng sarili na matagal na niyang ipinakita sa iba, at hindi na niya alam kung siya pa ba talaga iyon. Hindi pwedeng puro iniisip lang ang sinusunod, sabi niya. Bakit? Dahil may mga anak ako. May mga anak din ako, sagot ni Tony, at may sarili rin silang isip. Napatitig siya rito. Alam niya ang tungkol sa mga anak nito, isang nurse sa Batangas, isang engineer sa Qatar, at isang bunso na matagal nang hindi umuuwi maliban kapag piyesta o Pasko. Wala sa mga ito ang madalas tumawag. Minsan, naririnig niya kay Celia na si Tony raw ang laging nag-aabot sa sarili ng gamot sa botika. Sarili ang kasama sa check-up, sarili ang nagbabantay ng bahay kapag bumabagyo. Ngunit ang mga ganitong detalye, kapag sa lalaki nakadikit, madalas ikinukwento bilang papuri sa pagiging matatag. Kapag sa babae, bilang paalala ng awa o babala ng kahinaan. Hindi pareho, sabi niya. Bakit hindi? Dahil hindi. Alam niyang mahina ang sagot, ngunit wala siyang lakas para buuin. Tumayo si Tony at humakbang ng kaunti palapit sa gate, hindi upang umalis kundi upang bigyan siya ng espasyo. Noong namatay si Elena, sabi nito, at ngayon lamang nito muling binanggit ang pangalan ng asawa nitong matagal nang wala, akala ko sapat na ang mabuhay ng tahimik. Hindi naman masama. Gumigising ako, nagtratrabaho, umuuwi, natutulog, tumatanda, walang gulo. Huminto ito, saka ngumiti ng bahagya, malungkot ngunit hindi mabigat. Ang hindi ko inasahan, darating pala ang punto na ang katahimikan, kapag sobra, parang tinik na rin. Hindi siya tumingin, nakatuon ang mata niya sa lumang paso ng santan, na kulang na sa bulaklak. Hindi kita hinihinga ng sagot, dugtong nito. Pero huwag mo ring iparamdam sa akin na nakakahiya ang nararamdaman kong ito. Sa wakas ay napalingon siya, sa edad nila, nakapagtayo na ng sapat na pader ang mga tao para protektahan ang natitira sa dignidad. Ang makita sa mukha ng isang taong tulad ni Tony ang tahimik na panganib ng pagkasaktan ay hindi madaling balewalain, hindi ito namimilit, hindi humihingi, ngunit nandoon ang pakiusap na huwag siyang ituring nakatawa-tawa dahil lamang huli dumating ang nais sabihin ng buhay. Hindi ko sinasabing nakakahiya, mahinang sabi niya, pinaparamdam mo. Natatakot lang ako. Saan? Maraming posibleng sagot. Sa tsismis, sa mga anak niya, sa posibilidad na mali ang basa niya rito, sa mas nakakagulat na posibilidad na tama ito. Sa takot na baka kaya pa pala niyang umasa sa bagay na matagal na niyang ibinaon sa mga tahimik na gawain ng umaga, pagtitimpla ng kape, pagdidilig ng halaman, pagtitiklop ng tuwalya, pakikinig sa radyo, pag-aayos ng tirang pagkain, pakikipagkamustahan sa mga kapitbahay. Sa takot na baka kapag pinangalanan niya ang gutom, hindi na sapat ang disiplinang nilinang ng mga taon para pakalmahin iyon. Sa gulo, sabi niya, dahil iyon ang pinakamadaling salitang ilabas. Tumingin si Tony sa kanya nang parang may gustong sabihin pa, ngunit sa halip ay tumango lamang. Sige, sabi nito. Hindi ako dadalaw ng madalas. Hindi niya inaasahan na sasakit sa kanya ang pagkakasabi niyon. Naramdaman niya agad ang maliit ngunit malinaw na lungkot. At ikinahiya niya ang bilis nito, para bang sa mismong sandaling nakuha niya ang gusto niyang layo, doon pa lamang niya lubos na naramdaman kung paano nasanay ang araw niya sa presensya nitong hindi naman palaging naroon, ngunit laging maaaring dumating. Bago tuluyang lumabas si Tony sa gate, binalikan nito ang supot ng pungkan at iniabot sa kanya. Ito na lang, sobra sa puno. Napakaliit ng linyang iyon, at marahil iyon ang pinakamasakit. Dahil bumalik na naman siya sa ligtas na anyo ng pagbibigay sobra lamang, wala nang ibig sabihin na para bang pareho nilang tinakpan, nang mabilis ang anumang muntik ng huminga ng mas malalim. Tinanggap niya ang supot. Hindi niya alam kung pasasalamat ba o pagsuko ang pag-abot ng kamay niya. Sa sumunod na mga araw, naging payapa ang bahay sa paraang hindi niya inaasahang ikaiinis niya. Walang dumating na bagong gulay sa may pinto. Walang tumawag mula sa labas para sabihing may hinigpit siyang tornilyo sa gate. Walang malayong figura sa kalsadang kusang nagpapabagal ng lakad kapag magkatapat silang daraan. Sa unang 2 araw, sinabi ni Lourdes sa sarili na mabuti iyon, na mas malinaw,
na makakahinga na ang mga anak niya, na hindi na magkakaroon ng usapan na kailangang putulin bago pa lumago. Ngunit sa ikatlong araw, habang naghihiwa siya ng upo para sa tanghalian, napansin niyang 2 beses na siyang napalingon sa bintana kapag may humintong motorsiklo sa tapat. Sa ikapat na araw, hindi niya namalayang gumawa siya ng sobrang kape para sa umaga. Sa ikalimang araw, dinala niya ang lumang tasa palabas sa bangko sa may harap at doon uminom, kahit masyadong mainit, kahit hindi niya naman ugaling maupo roon ng ganoon katagal. Hindi niya kailanman inamin sa sarili na may hinihintay siya. Ang kaya lamang niyang aminin ay may nawala sa ayos ng tahimik, at hindi iyon na ibalik ng simpleng pagkakasunod ng mga gawain. Noong Sabado, dinala ni Nessa ang labada mula sa likod bahay, at nagtanong kung bakit tila tahimik daw ang tindahan ni Tony. Pumunta raw sa Batangas, sabi ni Tita Celia, dagdag nito. Bumisita siguro sa anak. Tumango lamang si Lourdes. Ngunit ang maliit na impormasyon na iyon ay nagdulot ng hindi niya maipaliwanag na halo-halong pakiramdam ginhawa, dahil wala nga ito sa paligid kaya hindi niya kailangang harapin ang sarili niyang pagkabalisa. At kapirasong sakit dahil masyado palang mabilis maapektuhan ang araw niya ng kawalan ng isang taong hindi naman niya pinangalanan sa sarili bilang mahalaga. Nang hapong iyon, dumating si Marisa muli, mas mahinahon, may dalang tinapa at mangga. Umupo sila sa kusina at hindi agad napunta ang usapan kay Tony. Pinag-usapan muna nila ang tuition ng apo niya, ang taas ng singil sa kuryente, ang kapitbahay na nagbebenta na raw ng lupa. Sa gitna ng mga ordinaryong paksa, napansin ni Lourdes na parang may maingat na paglalakad sa pagitan nila, na para bang pareho silang umiiwas sa bahagi ng sala na may bubog sa sahig kahit wala namang totoong bubog. Sa wakas, si Marisa ang unang bumitaw. Nagalit ka ba sa akin noong isang araw? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Lourdes, nasaktan ako, sabi niya, tumango ang anak niya. Pasensya na, napatingin siya rito. Hindi madalas humingi ng tawad si Marisa nang walang paliwanag kasunod. Hindi ko naman gustong isipin mong, nahinto ito at pinili muli ang mga salita. Siguro nagulat lang ako, hindi ko naisip na posible pa palang, may ganun. Hindi ipinangalanan ng anak niya ang gano, at sa kakaibang paraan, ay mas totoo iyon kaysa kung sinabi nito ang salitang pag-ibig o pag-aasawa. May mga bagay talagang mas tumpak kapag hindi buo ang pangalan. Hindi ko rin alam kung may gano, sagot ni Lourdes, at iyon ang pinakamalapit sa katotohanang kaya niyang ibigay. Pero ayokong parang bawal kong maramdaman, kahit ano. Namasa ng kaunti ang mata ni Marisa, ngunit hindi ito umiyak. Hindi bawal, ma, bakit parang ganun? Siguro, napatingin ito sa lamesa. Siguro kasi natatakot ako na kapag may pumasok na iba, may mababago sa atin, sa bahay. Sa kung ano na ang nakasanayan, may mababago talaga, sabi ni Lourdes, at pagkasabi niya niyon ay muli niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan, hindi bilang bantang ibinabato sa anak, kundi bilang bagay na siya man ay hindi pa handang sukatin. Kahit wala pang nangyayari, may nababago na, hindi sila nagsalita ng matagal matapos iyon. Sa labas, bumuhos ang maikling ulan ng hapon at tumunog ang yero sa kusina. Pinanood nila ang tubig sa gilid ng bakuran. At sa tunog ng ulan ay tila naging mas madali ang hindi pagtingin sa isa't isa. Pag-alis ni Marisa, niligpit ni Lourdes ang mga pinagkainan at napansin niyang mas maingat kaysa dati ang galaw niya. Parang may pinapakinggan sa loob. Hindi pa iyon linaw. Hindi pa siya. Hindi ring ginhawa. Ngunit may bahagyang pag-iba sa paraan ng pagtayo niya sa gitna ng sariling kusina, na para bang may bahaging matagal nang nakatiklop sa loob niya ang unti-unting inaabot ng hangin. Kinagabihan, habang isinasara niya ang bintana bago matulog, may nakita siyang pamilyar na anyo sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng poste ng ilaw na mahina ang sindi. Hindi sapat ang liwanag para makita agad ang mukha, ngunit sa tindig pa lamang ay nakilala niya na si Tony. Hindi ito pumasok sa gate, hindi rin tumawag, tila napadaan lamang, ngunit ang bagal ng lakad nito ay nagsabing may hinihintay itong kahit kaunting senyas na maaari siyang tumingin. Napahawak si Lourdes sa kahoy ng bintana. Kung tatawagin niya ito, alam niyang may mabubuksan na naman hindi eksena, hindi agad pangako, kundi usapan na wala nang maitatago sa likod ng mga tasa, gulay, at sobrang ani. Kung isasara naman niya ang bintana nang hindi kumikilos, may mananatiling maayos sa anyong gusto ng mga anak niya, at marahil sa anyong matagal na rin niyang pinanghawakan. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang katahimikan sa harap niya ay hindi na mukhang kabutihan lamang, mukha rin itong pagkawala. Hindi siya tumawag, hindi rin niya agad isinara ang bintana. Nanatili lamang siyang nakatayo roon,
ang isang kamay sa kahoy, ang ulan na katatapos lang ay amoy lupa pa sa hangin, at si Tony sa dulo ng kalsada na hindi umaalis at hindi rin lumalapit, na para bang pareho silang nasa gilid ng isang bagay, na maliit pa lamang sa tingin ng mundo, ngunit sapat na upang baguhin ang timpla ng mga susunod na umaga. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa karaniwan, hindi dahil sa ingay ng kalsada o sa pagtila ng ulan sa bubong, kundi dahil may pakiramdam siyang may naiwan sa hangin mula sa gabi. Isang bagay na hindi naman niya hinawakan ngunit hindi rin tuluyang nakalayo sa kanya. Sandali siyang nanatiling nakahiga, nakatingin sa kisame na may manipis na guhit ng liwanag mula sa siwang ng bintana, at nakinig sa bahay na tila mas alerto kaysa dati. Ang bahay na iyon, sa loob ng maraming taon, ay natutuhan niyang basahin sa maliliit na tunog, ang tikwas ng kahoy kapag umiinit na ang umaga, ang tunog ng gripo na kailangang higpitan, ang mahinang kalansing ng kutsarang iniiwan niya sa lababo kapag pagod na siyang magbanlaw agad. Dati, ang mga tunog na iyon ay sapat ng kasama, hindi nila pinapawi ang lungkot, pero inaayos nila ang oras. Sa umagang iyon, nagkaroong bigla ng puwang sa pagitan ng mga tunog, at sa puwang na iyon niya naramdaman na ang katahimikan ay mas madaling tiisin, kapag hindi mo pa natitikman ang posibilidad na maaari itong mapalitan. Bumangon siya at nagtimpla ng kape, nang hindi agad sinisindihan ang radyo. Kinuha niya ang lumang tasa, iyong puti na may bitak sa hawakan, at hinawakan iyon ng mas matagal, bago nilagyan ng mainit na inumin. Naisip niyang may mga bagay na mas matagal sa ating buhay kaysa sa dapat, hindi dahil mahalaga pa sila sa paraang dati, kundi dahil nagiging anyo sila ng pagpipigil. Kapag hindi mo binitawan, hindi ka mapagkakamalang naghahanap ng kapalit. Nang dalhin niya ang tasa sa mesa, napansin niyang nakaharap pa rin sa sala ang litrato ni Ramon, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay hindi siya napatingin doon agad. Hindi iyon kawalan ng paggalang, alam niya iyon, ngunit may bahid ng pagkagulat sa sarili sa simpleng katotohanang may ibang mukha ng mas mabilis dumarating sa isip niya kapag tahimik ang umaga. Hindi niya gusto ang bilis ng isip. Hindi rin niya ito lubos na kinamumuhian. Sa simbahan noong linggo, dumating siyang maaga at umupo sa paborito niyang pwesto sa gawing kanan, malapit sa poste kung saan hindi masyadong naiinitan kapag puno ang misa. Hindi niya kailangang tumingon sa likod para malamang wala roon si Tony. May mga presensyang nararamdaman sa isang lugar bago pa makita, hindi dahil mahangin o mabigat, kundi dahil nasanay na ang sariling sukatin ang paligid ayon sa kanila. Nang magsimula ang awitan, pinilit niyang ituon ang isip sa mga salita, ngunit ang mga dasal na dati dumadaloy ng kusang-kusa, ay tila nagsisiksikan sa kanya ngayong kailangang ayusin. Napansin niya ang babaeng nasa unahan na may suot na berdeng bestida, na matagal ng byuda at may anak sa Canada. Naalala niyang minsang narinig niya sa may tindahan, na pinag-uusapan itong sumasama raw sa isang retiradong guro sa Lipa, tuwing may lakad ang Seniors Association. Wala naman siyang alam sa totoo. Ngunit ang mismong pag-iral ng ganoong usapan ay sapat para maramdaman niyang tila may manipis na sapot na nakasabit sa buong komunidad nila. Laging handang dumikit sa sinumang gumalaw ng lampas sa inaasahan. Noon niya naisip na marahil hindi ang pag-ibig ang unang sinusukat ng tao sa pagtanda, kundi ang kapal ng balat na maiiwan sa iyo matapos pag-usapan ng iba ang bagay na dati namang ipinagdiriwang nila kapag nangyari sa kabataan. Pagkatapos ng misa, sinadya niyang dumaan sa kabilang gilid ng bakuran ng simbahan, iwas sa karaniwang daraanan pauwi, at halos ikinahiya niya sa sarili ang munting pagkadismayang sumagi, nang mapansing wala ring dumaan sa kalsadang iyon na pamilyar ang tikad. Sa bahay, nadatnan niya si Celia na nakaupo na sa may terasa, may dalang suman at balitang hindi niya agad inilatag sa lamesa, dahil masyado itong bihasa sa pagpasok sa usapan mula sa malalambot na gilid. Ang kapatid niyang 2 taon lang ang tanda sa kanya ay may kakayahang gawing normal ang isang bagay hanggang sa biglang hindi na, depende sa pangangailangan ng sandali. Bumiyahe raw si Tony, sabi nito, habang pinupunit ang dahon ng saging sa suman. Oo, sabi ni Nessa, uuwi rin daw agad, hindi raw komportable sa bahay ng anak, naiingayan sa mga apo. Tumango si Lourdes at nag-abot ng platito. Piniling huwag itanong kung bakit tila mahalaga sa kapatid niyang malaman at iparating sa kanya ang ganitong detalye. Ngunit hindi siya tinigilan ni Celia. Masama ba ang loob mo? Tanong nito, tila nag-uusisa lamang sa panahon. Bakit sasama? Eh di wala. Nagtatanong lang. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng diretsyo. Napangiti si Celia. Iyong ngiting matagal na niyang kinaiinisan dahil laging may halong paniwalang mas maaga nitong nakikita ang lagay ng iba kaysa nakikita ng tao ang sarili niya. Diretsyo, sige.
Sa tingin ko, gusto ka noon. Celia, ano? Hindi naman kasalanan. Hindi rin kailangang pag-usapan. Lahat naman ng hindi kailangang pag-usapan, iyon ang gustong pag-usapan ng mga tao. Nainis siya sa pagiging tama ng linyang iyon. Umupo siya sa tapat ng kapatid at humigop ng kape. Mainit pa, mapait ng kaunti dahil kulang sa asukal, at nakakatulong iyon dahil may mga pagkakataong mas madali niyang harapin ang usapan kapag may matulis na lasa sa bibig. At kung gusto nga, tanong niya sa wakas, hindi niya tiyak kung pagtatalo ba iyon o pagsubok. Bahagyang itinaas ni Celia ang kilay, waring hindi rin nito inaasahang siya mismo ang bubukas ng pinto. Depende sa'yo. Hindi ganoon kadali. Siyempre hindi. Pero hindi rin ganoon kakomplikado kung ang tanong lang ay kung masama ba. Nanatiling tahimik si Lourdes, sa ilang tao, may ugali ng pag-aalo na agad hinahanap ang paraang gawing magaan ang lahat. Wala noon si Celia. Minsan, ang tulong ng kapatid niya ay nasa hindi pagliit sa bagay na dinadala mo. Ang totoo, sabi ni Celia, mas natatakot ka yata na gusto mo rin. Hindi agad umangat ang tingin ni Lourdes, maraming taon na silang magkapatid, at may mga panahon na ang pinakamapanganib na kausap ay hindi ang alam ang sikreto mo, kundi ang nakaaalam kung saan ka pinakababae bago ka naging ina, bago ka naging byuda, bago ka natutong magmukhang sapat ang sarili. Hindi iyon simpleng gusto, sabi niya. Ano, kung sakali, hindi ko alam. O ayaw mo lang pangalanan, pareho siguro. Sumandal si Celia sa upuan, at tumingin sa bakuran, na tila pinag-iisipan din ang mga halaman sa gilid. Noong nabalo ka, sabi nito, ang daming nagsabi na mabutit na sa tamang edad ka, na para magpakamartyr ng maayos, hindi nila iyon sinabi ng ganyan mismo, pero iyon ang ibig sabihin. Maging maayos ka, tahimik ka, magpakabusi ka sa anak at apo, magsimba ka, magtanim ka, magluto ka, wala namang masama roon. Pero alam mo ba kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang ganoong anyo? Hindi sumagot si Lourdes. Dahil komportable para sa kanila, kapag ang byuda ay may anyong tapos na, walang dapat ayusin ang iba sa isip nila. Hindi naman ako tapos na, mahinang sabi niya, at naramdaman niya agad ang kakaibang lungkot sa pag-amin, pero iyan nga ang hindi nila gustong marinig. Hindi na sila nagsalita pagkatapos noon ng ilang sandali. Sa katahimikang iyon, nakadama si Lourdes ng uri ng ginhawang hindi masaya, kundi tuwid lamang ang ginhawang may isang taong hindi kaagad hinihila pabalik sa dating hulma. Ngunit kasabay nito ay may hiyaring dumarating, dahil ang bawat paglapit sa posibilidad ay parang munting pagtataksil sa bersyon ng sarili niyang matagal nang natutuhang irespeto ng mga anak niya. Hindi niya kayang tawagin iyong kabulaanan, totoo naman ang lahat ng mga taong iyon sa buhay niya. Totoo si Ramon. Totoo ang kanilang pagsasama, ang mga taon ng pagtitiis at pag-aaral ng ugali ng isa't isa, ang mga ordinaryong paglalambing na hindi kailanman naging marikit ngunit matibay. Totoo rin ang mahabang pagkawala nito. At dahil totoo ang lahat, wala siyang alam na malinis na paraan para ipaliwanag kung bakit may puwang papala sa loob ng lahat ng katotohanang iyon para sa isa pang damdamin na hindi naman humihingi ng kapalit kundi pagkilala lamang. Makalipas ang 3 araw, umuwi si Tony. Hindi niya iyon nalaman mula sa tsismis, kundi sa tunog ng gate bandang hapon, isang maingat na kalansing na para bang hinihingi muna ng bakal ang pahintulot ng hangin bago gumalaw. Nasa likod bahay siya noon, nagsasampay ng tuwalya. Nang silipin niya sa gilid ng dingding, nakita niya itong nakatayo sa labas, hindi pa rin pumapasok, may hawak na maliit na paper bag. Umakyat agad ang pag-iingat sa dibdib niya, kasunod ng isang mabilis at halos kahiya-hiyang gaan. Pinunasan niya ang kamay sa saya bago lumapit. May kailangan ka? Tanong niya, at napansin niyang mas malamig ng kaunti ang tinig niya kaysa gusto niya. Marahil iyon na lamang ang paraang alam niyang panatilihin ang balanse. Wala naman, sagot ni Tony. May dala lang ako. Itinaas nito ng bahagya ang paper bag, saka parang naalala kung gaano kahina ang anyo ng paliwanag na iyon. Kape, dagdag nito. Galing Batangas. May pinabili ang anak ko, nadamay ka. Tiningnan niya ang bag, napaka-inosente ng mga bagay kapag papel lamang at hindi pa hinahawakan. Ngunit sa likod ng pagiging inosente nito, ay ang nakakapagod na pangangailangang timbangin muli. Tatanggapin ba, babalik ba, magpapaliwanag ba, o magpapanggap na walang dapat ipaliwanag? Hindi na sana, sabi niya, alam ko. Tumango si Tony at hindi agad inunat ang bag. Kaya nga hindi ako pumasok. Napatingin siya sa mukha nito. Medyo mas maitim kaysa dati, marahil dahil nabilad sa biyahe, at may dagdag na pagod sa ilalim ng mga mata.
Ngunit ang mas napansin niya ay ang pag-iingat nitong tila hindi laban sa sariling damdamin, kundi laban sa bigat na maaaring idulot nito sa kanya. Hindi mo na kailangang magdala ng kung ano-ano. Sabi niya, hindi ko kailangang marami. Natahimik siya. Tony, alam ko rin, putol nito, hindi bastos, hindi rin nakipagtalo. Alam kong ayaw mong maging komplikado, hindi ko rin gustong gawin kang mahirap para sa mga anak mo. Sa pagbanggit nito sa mga anak niya ay nakaramdam siya ng bahagyang inis, hindi dahil mali ito kundi dahil nandoon na naman sila sa pagitan ng isang bagay na hindi pa nga buo ngunit may sariling anino na agad. Hindi sila ang kabuuan ng problema, ano pa? Ako. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi siya agad umiwas sa salitang iyon. Naramdaman niya ang bahagyang pagkagulat ni Tony, hindi sa mukha kundi sa paraan ng paghinga nitong huminto sandali. Sige, sabi nito sa wakas, mas gusto ko iyang sagot na iyan kaysa sa puro tao. Hindi niya alam kung bakit nakapagpagalit at nakapagpalambot sa kanya ng sabay ang linyang iyon. Marahil dahil nakakapagod ng magsinungaling gamit ang plural. Kinuha niya ang paper bag. Nang madikit ang daliri niya sa daliri nito, napakabilis lamang ng sandali, ngunit sapat para maramdaman niyang hindi lahat ng paghipo ay kailangang bata pa ang balat bago maging totoo. Napaatras siya ng kaunti at agad ikinagalit sa sarili ang reflex na iyon. Salamat, sabi niya. Hindi ngumiti ng malaki si Tony, bahagya lamang, na para bang alam nitong ang anumang mas malaki pa roon ay baka magmukhang pagdiriwang sa bagay na hindi pa dapat galawin ng malakas. Pwede ba kitang makausap minsan? Tanong nito. Hindi ngayon. Kailan? Hindi ko alam. Tumango ito, muli, sa paraang mas mahirap tiisin kaysa pangungulit. Sige, pero huwag mong hayaang puro takot lang ang sasagot para sayo. Pagkasabi niyon ay umalis na ito. Hindi mabagal, hindi rin minadali ang hakbang. Naiwan si Lourdes sa may gate, hawak ang paper bag na biglang nagkaroon ng bigat na hindi lang galing sa laman nito. Sa loob ng bahay. Ibinuhos niya ang butil ng kape sa isang garapon, at naamoy agad ang mas malalim na halimuyak kumpara sa dati niyang ginagamit. Matagal siyang nakatayo roon, kamay sa takip ng garapon, at naisip na may mga tao talagang hindi sumasalakay sa buhay mo. Dumarating sila bilang bahagyang pagbuti sa lasa ng mga bagay. At iyan ang dahilan kung bakit mas mapanganib silang tanggihan o tanggapin. Nang sumunod na linggo, nangyari ang ikalawang malaking paggalaw nang hindi naman talaga ito nagsimula sa malaking pangyayari. Sa halip, nagsimula ito sa simpleng paanyaya mula sa parokya. May munting salo-salo sa covered court para sa mga nakatatanda, pagkatapos ng novena para sa pista. Tuwing taon may ganoon kaunting pagkain, kaunting kantahan, raffle na kadalasan sabon o tuwalya ang premyo, at mga litratong isasabit sa bulletin board ng barangay. Dati hindi naman siya umiiwas. Pumupunta siya, nakikipagkamustahan, tumutulong mag-ayos, saka umuuwi ng hindi nalalate. Ngunit sa taong iyon, dahil sa lahat ng nangyari, alam niyang ibang uri ng pagsilip ang maaaring naghihintay sa mga mata ng tao. Halos hindi na siya pumunta kung hindi lamang dahil si Celia mismo ang sumundo at nagbihis pa siya ng dissenting blouse para lang mahirapan na itong umatras. Hindi ka naman aakyat ng entablado, sabi ng kapatid habang inaayos ang laylayan ng blouse niya. Kakain ka lang at uupo. Huwag mong bigyan ng sobrang kapangyarihan ang mga taong walang ibang magawa. Madaling sabihin, tugon niya. Oo, kaya nga sinasabi ko sa'yo dahil hindi mo masabi sa sarili mo. Pagdating nila sa covered court, mainit pa ang semento at maingay ang electric fan na nakaharap sa mahabang mesa ng pagkain. Nandoon ang mga kilalang mukha, si Aling Perla na may gout ngunit malakas pa ring tumawa, si Mang Simo na mahilig sa kwento tungkol sa dating serbisyo sa munisipyo, ang mag-asawang laging pareho ang kulay ng damit, at ang mga mas batang voluntaryong umiikot na may hawak na styro cup ng juice. Tinanggap si Lourdes ng mga ngiti at mga pagbati na tulad ng dati, ngunit sa likod ng kabaitan ay may munting pagkakapit ng tingin na hindi niya kailangang imbentuhin upang maramdaman. Kapag kilala ka ng matagal ng mga tao, hindi nila kailangang magsabi ng anumang tahasan para malaman mong may bago silang gustong makita sa'yo. Umupo siya sa tabi ni Celia at pinilit pagtuunan ang Bicol Express sa plato kaysa sa paligid. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya hindi humihinga ng malalim. Saka dumating si Tony, hindi sa paraang dramatiko kundi tulad lang ng dati, may hawak na plastic chair para sa isang matandang lalaki sa unahan. Hindi siya diretsyong lumapit sa mesa nila. Tumulong muna itong mag-ayos ng speaker, makipagkamay sa sakristan, at makinig kay Mang Simo na tila may ikinukwento na namang hindi matatapos. Ngunit sa lahat ng iyon ay naramdaman pa rin ni Lourdes ang pag-iral nito sa paligid,
Hindi dahil sa anumang ginawa nitong malinaw kundi dahil napakalakas ng sariling pag-aalangan kapag alam mong may isang taong pwedeng magpatingin sa'yo ng mas matagal kaysa karaniwan. Huwag kang tumingin-tingin, bulong ni Silya, at halos gusto niya itong kutusan. Hindi ako tumitingin, mas halata yung hindi tumitingin. Umayos siya sa pagkakaupo at pinanood ang batang naglalagay ng puting tela sa mesa ng raffle, naging mas mahaba ang bawat minuto. Nang magsimula ang kantahan at isa-isang tinatawag ang mga senior na gustong umawit, nakahinga siya ng kaunti. Ang gulo ng mikropono at ang pagtawa ng mga tao ay nakakatulong minsan para matakpan ang mas matitigas na uri ng hiya, ngunit hindi nagtagal ang ginhawang iyon. Sa gitna ng program, lumapit si Alma, isang dating kapitbahay na lumipat na sa kabilang barangay ngunit mahilig pa ring bumalik kapag may pista, o libing, o anumang may tsansang makipagkumustahan. Lourdes, sabi nito nang may sobrang lambing, ang blooming mo ngayon, may secret ka ba? Hindi iyon malakas, ngunit hindi rin tahimik, sapat lamang upang marinig ng 2 o 3 katabi, at magliwanag ang mga mata nila sa uri ng aliw na nagpapanggap na inosente. Naramdaman agad ni Lourdes ang init sa leeg. Init lang, sagot niya. Pilit payak. Naku, hindi lang init, dagdag ni Alma. Tumawa ng kaunti at tumingin sa gilid na hindi na kailangang sundan para malaman kung kanino. Masarap talagang may nag-aalaga. Tumikhim si Celia ng malakas, ngunit hindi na mahalaga. Naroon na ang tusok, napakaliit ng pangungusap at napakapamilyar ng tono iyong anyong parang biro lamang upang may pag-atras kapag may magalit. Iyon ang pinakamasakit sa tsismis sa edad nila, bihira na itong lantad, mas madalas. Nagtatago ito sa pakunwaring kasayahan, sa palayaw, sa kindat, sa simpleng nako, wala naman kaming masamang ibig sabihin. Hindi sumagot si Lourdes. Alam niyang kapag nagsalita siya agad, mapapatalim ang boses niya at lalo lamang lalaki ang eksena. Ngunit nakita niya, mula sa gilid ng mata, na napalingon si Tony. Hindi siya nakikialam, hindi lumalapit, ngunit nasa mukha nito ang tahimik na tensyon ng isang taong alam na ang biro ay may direksyong hindi maaaring itanggi. Tinapos ni Alma ang sarili nitong tawa, at lumipat sa susunod na mesa, marahil dahil wala siyang nakuha kundi katahimikan, ngunit ang katahimikang iniwan nito ay hindi na gaya ng dati. Kumain pa ba siya pagkatapos? Nahirapan siyang maalala. Ang natatandaan niya ay ang biglang pagiging mabigat ng plato sa harap niya, ang pagkapirmi ng kamay niya sa baso ng juice, at ang nakakainis na pakiramdam na parang may humawak sa pinakaloob na bahagi ng sarili niyang hindi pa man niya nailalantad, ay inangkin na agad bilang paksa ng merienda. Uwi na tayo, mahinang sabi ni Silya. Tumango siya. Ngunit bago pa sila tuluyang makatayo, may dumaan na boluntaryo at iniabot ang maliit na sobre kay Lourdes. May nagpabigay po, sabi ng dalaga, saka agad umalis bago pa man siya makapagtanong. Napakaliit ng sobre, puti at walang sulat sa labas. Sa ilalim ng mesa, marahan niya iyong binuksan. Isang pirasong papel lamang ang laman, punit sa gilid na tila galing sa lumang notebook. Nakalagay sa sulat kamay ni Tony, malinaw ngunit walang arte. Hindi kailangang umalis kung ayaw mo. Hindi rin kailangang manatili kung nasasaktan ka. Huwag ka lang maniwalang sila ang may pinakakarapatang magsabi kung ano ang marangal para sa'yo. Muli niyang tiniklop ang papel. Hindi iyon liham na may pagtatapat. Hindi rin paanyaya. Ngunit sa mismong pagtama ng mga salita sa mata niya, ay may kung anong nabawasan sa bigat sa dibdib niya, hindi ang hiya, hindi ang gulo, kundi ang pakiramdam na nag-iisa siyang humaharap sa anyo ng paghusga ng lahat. Nang tumayo siya, hindi na nila tinapos ang programa. Lumabas sila ni Celia sa covered court habang sa likod nila'y pumapalakpak ang mga tao sa kumakantang Matanda ng Ikaw. Sa labas, malamig ng bahagya ang hangin at amoy mantika mula sa fishbowl stand sa tapat. Anong laman? Tanong ni Celia nang nasa kalsada na sila. Wala, sagot niya agad, hindi na ito nangulit, marahil nakita sa mukha niya na hindi iyon wala na simpleng wala. Pagdating sa bahay, hindi niya agad binuksan ang ilaw sa sala. Naupo siya sa dilim na pumapasok lamang sa bintana, galing sa ilaw sa kalsada, at inilabas muli ang papel. Binasa niya ito ng 3 beses, hindi dahil mahirap intindihin, kundi dahil may mga pangungusap na kailangang maramdaman muna ng dahan-dahan bago paniwalaan. Huwag ka lang maniwalang sila ang may pinakakarapatang magsabi kung ano ang marangal para sa'yo, napakasimple ng linyang iyon. Ngunit para sa isang babaeng mahigit 60 taong gulang na sanay magpasya ayon sa katahimikan ng iba, may bigat iyong halos kahawig ng kasalanan. Hindi niya alam kung bakit sa mismong gabing na insulto siya,
Nang ganoon sa harap ng maraming tao ay may dumating ding maliit na anyo ng tapang mula sa papel ng isang lalaki. Siguro dahil may mga sandaling ang pagdamay ay hindi kailangang malaki, sapat nang may isang taong hindi ka agad ibinababa pabalik sa lugar kung saan ka sanay ilagay. Nakatulog siyang may papel sa ilalim ng unan, at kinabukasan ay ikinahiya niya ang kilos na iyon na parang dalagita, ngunit hindi niya iyon itinapon. Bandang hapon, dumating si Joel nang hindi inaasahan. Mukha itong pagod at masikip ang noo, waring may narinig na namang balita bago pa siya magkaroon ng pagkakataong huminga. Ma, ano na naman daw ang nangyari sa covered court? Hindi niya agad sinagot, nasa kusina siya, hinihiwa ang okra, at ang tunog ng kutsilyo sa kahoy ang tanging sagot sa unang ilang segundo. Kung narinig mo na pala, bakit ka pa nagtatanong? Gusto kong manggaling sa'yo. Wala namang nangyari. May nagpapabigay pa raw ng sulat. Doon siya tumigil. Hindi niya itinaas agad ang ulo. Nakakagulat pa rin sa bawat pagkakataon kung gaano kabilis lumipad ang mga pangyayaring hindi mo pa nga nasusuri sa sarili, ay may bersyon na agad sa ibang bahay. Maliit na papel lang, sabi niya. At sino ang nagbigay? Hindi niya sinagot. Nang humarap siya kay Joel, nakita niyang hindi galit ang anak niya, gaya noong una. Mas komplikado iyon, may hiya, may inis, may takot na hindi lamang para sa sarili kundi para sa anyo ng pamilya nila sa mata ng iba. Ma, sabi nito, mas mahinahon ngayon. Naiipit ako rito. Saan? Sa pagiging anak mo, at sa pagiging taong kailangang magpaliwanag sa iba kapag may sinasabi sila, hindi mo kailangang magpaliwanag. Madali mong sabihin dahil hindi sa'yo sila lumalapit sa tindahan. Natahimik siya. Ang totoo niyon ay masakit hindi dahil tama kundi dahil may bahid ng kababaan sa mismong pag-amin ng anak niya na mas nagdurugo ito sa tingin ng iba kaysa sa tibok ng gusto ng sarili niyang ina. Ngunit may ibang bagay din sa likod nito, at naramdaman niya iyon nang hindi agad umiwas si Joel sa tingin niya. Ano ba talaga ang kinakatakot mo? Tanong niya. Napaupo ang anak niya sa bangko at hinaplos ang mukha. Bigla itong nagmukhang mas bata ng kaunti, parang bumaba sa mukha ang bigat na karaniwan nitong itinatago sa bilis magsalita. Na mapahiya ka, sabi nito sa wakas. At na kapag nasaktan ka, wala na tayong magagawa. Hindi siya umimik. Alam kong iniisip mong puro mana ang nasa isip ko, dagdag ni Joel. May ganun din siguro, hindi ko itatanggi, pero hindi lang iyon. Ayokong may pumasok na tao tapos iiwan ka ring lugmok. Muntik siyang sumagot ng matalim, ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Sa unang pagkakataon, narinig niya hindi lamang ang pangangasiwa sa boses ng anak niya, kundi ang takot na iyon ding klase ng takot na maaaring pumipigil din sa kanya, ang takot na maging katawa-tawa ang pag-asa kapag huli na itong dumating. Hindi naman ako dalaga para madala sa kung ano-ano. Mahinang sabi niya, hindi ko sinasabing ganun ka, pero ganun mo akong tratuhin minsan, napabuntong hininga si Joel. Siguro, dahil hindi ko alam kung paano ka titingnan sa bagay na to. Bilang tao sana, sabi niya, at napakatahimik ng boses niya, na siya mismo ang nagulat. Tumango si Joel, ngunit hindi agad sumagot. Sa katahimikang iyon, nakadama si Lourdes ng kakaibang pagkapagod. Hindi sa anak lamang, hindi kay Tony, hindi sa tsismis, kundi sa buong haba ng panahong ginugol niya sa pagiging maayos para sa iba. Hindi niya nais siraing iyon. Hindi rin niya nais manatiling bihag roon. Wala pa namang desisyon, sabi niya pagkaraan, wala pa ngang malinaw. May gusto ka ba sa kanya? Diretso ni Joel. Hindi agad niya inangat ang tingin sa anak. Ang tanong ay hindi na bago, matagal na itong umiikot sa mga tao sa palengke, sa kapatid niya, marahil sa sarili niya, ngunit ngayong nanggaling iyon sa anak niyang pinakamaraming depensa, naging mas tahimik at mas matalim. May bahagi sa akin, sabi niya, napayapa kapag andiyan siya. Nagulat siya sa sarili sa linaw ng sagot, hindi niya sinabing mahalaga siya, hindi niya sinabing mahal niya, hindi niya sinabing handa na siya, ngunit sa loob ng lahat ng pag-iwas, iyon ang pinakatotoong kaya niyang ilapag. Nakita niyang bahagyang napapikit si Joel, na para bang may tinanggap itong hindi nito gusto ngunit wala na itong magagawa dahil hindi naman kasinungalingan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sagot na yan, sabi nito. Hindi ko rin, tugon niya. Nang umalis ang anak niya, hindi na sila nag-away, ngunit hindi rin iyon kapayapaan. Parang nag-iwan lamang sila sa pagitan nila ng isang bagay na hindi na maaaring itanggi ngunit hindi pa maaaring galawin ng basta-basta. Kinagabihan, inilabas ni Lourdes ang maliit na papel mula sa ilalim ng unan at inilagay sa loob ng lumang prayer book na hindi na niya madalas buksan. Hindi niya alam kung pag-iingat ba iyon o pagtatago. Sa mga sumunod na araw, hindi siya dinalaw ni Tony.
Ngunit may mga munting senyas na tila mas maingat ang paligid sa kanya, na para bang matapos ang maliit na eksena sa covered court ay nagpa siya ang mundo na maghintay muna. Hindi siya sigurado kung mabuti iyon. Ang paghusga ng tao ay minsan mas madaling tiisin kapag lantad, kapag umatras ito, mas nagiging malinaw ang sariling boses. Isang hapon, habang dinidiligan niya ang gumamela sa harap, tumigil sa tapat ng bahay ang tricycle ni Nessa. Bumaba ang dalaga at may iniabot na maliit na supot ng pandesal. Kay Mang Tony po, sabi nito, nagpabili kasi ako sa bayan. Dinagdagan niya raw ng paborito niyo. Napatingin siya sa supot, pagkatapos sa bata. Bakit hindi na lang siya ang nagdala? Tanong niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili. Hindi man lang nagtangka si Nessa na ikubli ang ngiti. Sabi niya, baka raw mas tama na muna ang ganyang layo. Pag-alis ng tricycle, naiwan siyang nakatayo sa harap ng bahay. Hawak ang pandesal na mainit pa, at tila hindi alam kung pagkain ba iyon o mensahe. Sa loob, naglagay siya ng 2 sa plato at iniwan ang natira sa mesa. Kumain siya ng dahan-dahan, at sa bawat nguya ay mas luminaw sa kanya ang anyo ng pinakagitnang sugat. Hindi pala kung tatanggapin ba niya si Tony, kundi kung papayagan ba niyang magkaroon siya ng sariling buhay na hindi lubos na inaaprubahan ng mga taong matagal na niyang inuna. At habang umiikot ang tanong na iyon sa loob niya, wala pa rin siyang maibigay na sagot na hindi may kasamang kawalan. Kinagabihan, bago matulog, binuksan niya ang bintana sa sala at tumingin sa dulo ng kalsada kung saan niya ito huling nakita sa ilalim ng mahinang ilaw. Wala roon si Tony. Wala ring anumang palatandaan na may darating. Ngunit imbes na isara agad ang bintana, nanatili siyang nakatayo roon, hawak ang kurtina, at sa unang pagkakataon ay hindi niya hiningi sa sarili na tumigil sa pagnanais ng kung anumang mas malinaw. Hindi pa iyon tapang. Ngunit hindi na rin iyon purong takot. Kinabukasan, hindi niya agad binuksan ang bintana sa sala. Hindi niya alam kung iyon ba ay paraan ng pag-iwas o simpleng pagod lamang sa pakikinig sa sarili. Sa loob ng mga nakaraang linggo, napansin niyang may mga umaga nang nagsisimula hindi sa gawain kundi sa pag-aayos muna ng loob para harapin ang anyo ng araw. May mga panahong sapat na ang kape, ang paghuhugas ng bigas, ang tunog ng walis sa semento ng bakuran para maitahi ang pakiramdam niya sa karaniwan. Ngunit mula nang magkaroon ng hugis ang katahimikan sa pagitan nila ni Tony, ang karaniwan ay hindi na basta karaniwan, bawat maliit na bagay ay tila may ilalim na maaaring mabasa sa higit sa isang paraan. Kapag may kumatok sa gate, hindi lamang bisita iyon. Kapag may dumaan na motor at bumagal ng kaunti sa tapat ng bahay, hindi lamang iyon sasakyan. Kapag may nag-abot ng pandesal, prutas, o kahit balitang walang kinalaman sa kanya, may bahagi agad ng isip niyang nagbabantay kung may kasunod. At ang pagbabantay na iyon ang higit na nakakapagod kaysa sa mismong pangyayari. Habang nagtitiklop siya ng mga tuyong tuwalya sa likod bahay, naalala niya ang sinabi ni Joel, na hindi nito alam kung paano siya titingnan sa bagay na iyon. Hindi niya iyon nakalimutan dahil may tama ang sinabi ng anak, kundi dahil nandoon din ang sarili niyang kahinaan. Siya man ay hindi alam kung paano titingnan ang sarili. Sa loob ng maraming taon, naging malinaw sa kanya ang anyong inaasahan, biyudang maayos, inang hindi pabigat, lolang may oras para sa mga bata, kapatid na tumutulong kung may kailangang puntahan o asikasuhin, babaeng marunong tumawa, ngunit hindi kailanman magpapakita ng uri ng pagnanasa na magpapaisip sa iba na may kulang pa pala sa buhay niya. Hindi naman niya naramdaman noon na nagsisinungaling siya. Totoo ang pagiging iyon. Ang problema lamang, habang tumatagal, unti-unti niyang napansing hindi pala sapat ang isang katotohanan para ipaliwanag ang buong pagkatao. May mga puwang na hindi nakikita sa malayo. May mga gutom na hindi umiingay hanggat walang naamoy na maaaring makabusog. At ngayong hindi na maikakaila sa sarili na may isang taong nakapagpagalaw sa pananahimik niyang matagal ng maayos ang ayos, ang pinakamasakit ay hindi ang posibilidad na may magsalita ang iba, kundi ang hirap na tapatin ang sariling hindi na niya lubos makilala. Noong hapon ding iyon, napadpad siya sa lumang aparador sa silid at naghalungkat ng mga tablecloth na matagal nang hindi ginagamit. Hindi niya naman talaga kailangan ng tablecloth, ngunit may mga araw na ang katawan mismo ang naghahanap ng trabahong paulit-ulit para mapatahimik ang isip. Sa pinakailalim ng salansan, nakita niya ang isang maliit na kahon na hindi niya nabubuksan ng matagal, mga lumang resibo, ilang litrato ng mga bata noong maliit pa sila, isang rosaryong putol na ang tali, at 2 sulat kamay ni Ramon mula noong nagtrabaho pa ito, ng 2 buwan sa Laguna, ng kabataan pa nila. Hindi naman iyon liham na romantiko, mga paalala lang tungkol sa pera.
sa pambili ng gamot ng bunso nilang noon ay sakitin, sa tiyahin nitong makikiusap daw kung sakaling kailanganin ng papeles mula sa bayan. Ngunit sa likod ng mga praktikal na pangungusap ay nandoon ang uri ng pagsasaalang-alang na natutuhan niyang basahin sa pagdaan ng mga taon. Ang ingatan mo sarili mo na hindi malambing pakinggan ngunit buong-buo kapag alam mong hindi marunong ang nagsusulat sa mas magagaan na salita. Naupo siya sa gilid ng kama at binasa ang mga sulat ng mabagal. Hindi dahil nais niyang alalahanin si Ramon bilang panangga kay Tony, hindi rin dahil gusto niyang sukatin kung alin ang mas totoo, ang nakaraan o ang maaaring kasunod. Ang gusto lamang marahil ng isang bahagi ng sarili niya ay tiyakin na hindi niya binubura ang anumang nagtagal. Habang hawak niya ang lumang papel, napansin niyang mas payapa ang dating ng alaala ng asawa kaysa sa inaasahan niya. Wala iyong selos, wala ring utos. Wala iyong tinig na nagsasabing bawal kang lumingon. Sa halip, may simpleng bigat lamang ng buhay na pinagsaluhan nila at ng lahat ng mga taong naging sila dahil sa panahong iyon. At sa mismong kapayapaang iyon siya higit na nalito, dahil kung wala namang malinaw na pagtataksil sa alaala, bakit ganoon pa rin kahigpit ang hawak ng hiya sa dibdib niya? Marahil dahil hindi naman ang mga patay ang laging humahawak sa buhay. Mas madalas, ang mga buhay ang nagdidikta kung paano dapat manatiling buo ang kwento ng mga nauna. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang pumunta sa palengke ng mas maaga kaysa karaniwan, bago pa uminit ng husto, at bago pa dumami ang kakilala. Ngunit sa maliit na bayan, ang pagiging maaga ay hindi garantiya ng katahimikan. Sa bilihan pa lamang ng isda ay nasalubong na niya si Perla, iyong mahilig magsalita ng may lambing, ngunit hindi mapigilan ang dila kapag may bagong paksa. Lourdes, ang aga mo, sabi nito, saka ngumiti ng may kung anong sobrang liwanag sa mata. Masarap daw ang kapeng galing Batangas. Hindi niya kailangang tanungin kung saan galing ang balita. Ang masakit sa mga tao sa lugar nila ay hindi lamang sila mabilis makaalam. Mas mabilis pa silang magbuo ng himig kung paano iyon sasabihin sa'yo para hindi sila masisi kung masaktan ka. Masarap din ang kapeng binibili sa kanto, sagot niya, saka inilagay ang bangus sa bayong. Tumingin si Perla sa mukha niya ng matagal, marahil naghihintay ng dagdag, ngunit nang wala itong makuha, ay nagkibit balikat lamang at lumipat sa bagong kausap. Sa unang tingin, maliit na pagtatagpo lamang iyon. Ngunit habang naglalakad si Lourdes sa pagitan ng pwesto ng gulay at ng tindahan ng bigas, naramdaman niyang mas mabigat ang bayong kaysa dati. Hindi dahil sa laman kundi sa patong-patong na pakiramdam na hindi na siya maiiwan ng mga tao sa dati niyang hulma. May bahagi sa kanyang gustong magalit, may bahagi ring gustong tumawa sa kababawan ng lahat, tasa, pandesal, kapeng pasalubong, isang maikling note sa sobre mga bagay na sa kabataan ay maaaring hindi man lang pansinin, ngunit sa edad nila ay nagiging sapat para lumikha ng bulong na kayang umabot sa 3 barangay. Ngunit sa ilalim ng inis at pangungutya ay may mas tahimik na sugat. Bakit ba ganoon kabilis pagsuspetsahan ang posibilidad ng lambing sa 2 taong matanda na? Samantalang sa mga kabataan ay halos obligasyon pa itong hanapin. Hindi niya alam kung para kanino ang tanong na iyon, para sa mga kapitbahay ba, sa mga anak niya, o sa sarili niyang matagal ding naniwalang ang pagiging marangal ay may kasamang unti-unting pagliit ng personal na pagnanais. Sa pag-uwi niya, nadatnan niyang bukas ang gate at nasa loob si Marisa, nakikipag-usap kay Nessa sa may terrace. Pagkakita sa kanya, agad tumayo ang anak at kinuha ang bayong sa kamay niya. Napadaan lang ako, sabi nito, pero hindi na sila mga bata para hindi marinig ang bigat ng napadaan lang. Pumasok sila sa kusina at habang naghuhugas siya ng kangkong, tahimik lamang si Marisa sa tabi, inaalis ang dumi sa sitaw, ng mas matagal kaysa kailangan. Alam ni Lourdes ang ganitong katahimikan ng anak niya. Hindi ito kawalan ng sasabihin, kundi paraan ng paghahanda para hindi sumabog ang mga salita sa maling anyo. May nagtanong sa akin kanina sa opisina, sabi nito sa wakas. Tungkol sa'yo, hindi siya agad sumagot. Anong sabi mo? Wala. Ngumiti lang ako. Mabuti. Hindi dahil sa wala akong pakialam. Dahil ayokong gawing totoo ang kung anong gusto nilang marinig. Napatingin siya rito, mas maputla si Marisa kaysa dati, marahil sa dami ng trabaho at biyahe. Ngunit sa mukha nitong iyon ay bigla niyang nakita hindi lamang ang anak na palaging handang protektahan ang ayos ng pamilya, kundi isang babaeng may sarili ring lamat, sariling takot, sariling mga bagay na hindi siguro kailanman na ipaliwanag ng buo. Pagod ka na ba sa akin? Tanong niya nang bigla, at siya mismo ang nagulat sa tanong. Napatigil si Marisa, bakit mo natanong yan? Kasi parang lahat ng kilos ko, may kailangan kang bantayan. Hindi agad nagsalita ang anak niya.
Inalis nito ang hibla ng sitaw sa kamay, itinabi, saka naupo. Hindi ako pagod sa'yo, mahinang sabi nito. Pagod ako sa pakiramdam na baka may hindi ako makita ng maaga. Hindi naman lahat kailangang makita ng maaga. Alam ko. Pero ganun yata ang sakit ng mga anak, iniisip mong kaya mong pigilan ang maaaring sumakit sa magulang mo kung maaga kang maghihinala. Natahimik siya sa linyang iyon. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pag-amin. Karaniwan, ang alitan nila ni Marisa ay mabilis na pupunta sa praktikal, bahay, mana, hiya, usap-usapan, delikadeza. Ngunit naroon pala, sa ilalim ng lahat, ang mas payak at mas batang uri ng takot. Hindi mo mapipigilan lahat, sabi niya. Alam ko rin, tugon ng anak, saka ngumiti ng mapait, pero hindi ibig sabihin, hihinto akong subukan. Nagpatuloy silang maghiwa at maglinis ng gulay na mas mahinahon na ang loob. Pagkaraan ng ilang minuto, saka muling nagsalita si Marisa. Totoo bang hindi na siya gaanong dumadalaw dahil sinabi mo, oo, at gusto mo iyon, hindi agad siya nakasagot. Sa kusina, ang ganitong mga tanong ay kadalasang natatabunan ng tunog ng kutsilyo, ng tubig, ng takip ng kaldero. Ngunit sa sandaling iyon, tila tumahimik ang lahat para lang marinig niya ang sarili. Minsan, sabi niya, gusto ko ang layo. Minsan hindi. Tumango si Marisa at hindi na pinilit himayin. Ngunit ang paraan ng pagtango nito ay parang may bahagyang pagbitaw sa isang bagay na matagal nitong hawak ng mahigpit. Hindi iyon pagsang-ayon, hindi rin basbas. Mas malapit marahil sa pagkilala na hindi na nito kayang gawing simple ang nararamdaman niya. Noong gabing iyon, matapos umalis si Marisa, umupo si Lourdes sa may bintana at tinahi ang laylayan ng isang lumang punda. Hindi naman kailangang tahiin agad, may maliit na punit lamang iyon sa gilid. Ngunit kagaya ng tablecloth at mga lumang papel, may kaaliwan sa trabahong hindi nagtatanong. Bandang alas 7, may narinig siyang mahinang sipol mula sa kalsada. Hindi para tawagin siya kundi iyong sipol na ugali ng ilang lalaki kapag nagpapababa ng tensyon sa sarili habang naghihintay. Hindi niya agad nilingon. Tinutukan muna niya ang sinulid, ang karayom, ang dahan-dahang pagpasok nito sa tela. Nang sa wakas ay tumingin siya sa siwang ng kurtina, nandoon si Tony sa kabilang panig ng kalsada, may hawak na maliit na folder sa ilalim ng braso. Hindi ito lumalapit sa gate. Hindi rin umaalis. Naramdaman niya agad ang kakaibang pagsabog ng dalawang magkasalungat na pakiramdam. Ginhawa sa simpleng pagkaroon muli ng anyo ang paghihintay. At ini sa sarili dahil bakit tila kailangan pang maramdaman ang ginhawang iyon ng ganoon, kabilis, ilang sandali siyang nanatili roon sa loob. Maaari niyang hayaang lumipas ito, isara ang kurtina, magkunwaring hindi nakita. Ngunit may pagod na rin sa paulit-ulit na pagtakas. Lumabas siya sa terrace, hindi hanggang gate, at doon tumigil. May kailangan ka? Tanong niya. Meron, sagot ni Tony. Pero hindi kasing bigat ng tunog ng tanong mo. Napakaliit ng biro at hindi niya napigil ang bahagyang pag-angat ng sulok ng bibig, na agad din niyang itinago. Itinaas nito ang folder. Minutes ng meeting sa parokya. Sabi ni Father, ipadala ko sa'yo dahil hindi ka nakadalo sa planning. Kayang-kaya namang ipaabot kay Celia. Oo, sabi nito, pero ako ang nautusang dadaan dito. Hindi niya matiyak kung totoo iyon. Marahil oo, marahil hindi rin lubos, ngunit sa ganoong edad. Natutuhan na rin niyang hindi lahat ng pagkakataong ipinapadala sa buhay ay kailangang tanungin kung sino ang unang kumilos. Iwan mo na lang sa gate, sabi niya. Lumapit si Tony at ipinasok ang folder sa pagitan ng bakal. Nang tanggapin niya ito, pansin niyang hindi agad binitiwan ng lalaki sa unang sandali, hindi naman iyon paghila. Parang may tanong lamang sa pagitan ng kanilang mga daliri bago tuluyang lumipat ang bagay sa kanya. Kumusta ka? Tanong nito. Simple ang tanong. Ngunit sa dami ng hindi nila masabi, halos mas mahirap pa itong sagutin kaysa sa anumang mas direkta. Ayos lang, hindi iyan totoo, at hindi mo kailangang ayusin. Hindi ko naman sinabi. Napatingin siya sa mukha nito. Sa ilaw ng poste, mas lumitaw ang mga guhit sa gilid ng mata, at ang pagod sa noo. Bigla niyang naisip na marahil mali rin ang pagtingin niyang siya lamang ang nahihirapan sa anyo ng lahat. Kung ang tsismis at pag-iingat ay mabigat sa kanya, bilang babae, may sarili ring hiya sa lalaki na kailangan pang magmukhang maayos ang damdaming hindi naman maaaring basta kunin. Pagod lang ako, sabi niya. Saan? Sa pagiging paksa. Hindi ka paksa para sa akin. Napakabilis ng sagot. Wala iyong ligoy, at marahil dahil dito ay lalo siyang napatahimik. Huwag mong gawing mas mahirap, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. Ano ba ang nagpapahirap, na parang laging may ibig sabihin ang pagdating mo? Hindi sumagot si Tony agad.
Tumingin muna ito sa kalsada, sa kapitbahay na nagsasampay sa malayo, sa batang humabol sa goma ng gulong, saka bumalik sa kanya. May ibig sabihin naman talaga, sabi nito, hindi malakas, hindi rin hamon. Isa lamang itong paglalagay ng bagay sa ibabaw ng mesa, at sa mismong pagiging payak nito, nawalan ng silbi ang marami sa dati niyang depensa. Hindi lahat ng may ibig sabihin, dapat sinusundan. Hindi ko naman hinahabol lahat, pero nandyan ka pa rin. Uwa. Umangat ang dibdib niya sa inis na may halong takot. Bakit? Sa tanong na iyon, hindi na niya kayang magkunwaring ang usapan ay tungkol sa folder, sa meeting, sa parokya, sa anumang ligtas at walang laman. Tahimik si Tony ng matagal. Dahil sa edad kong ito, sabi nito sa wakas, pagod na rin akong magkunwaring wala akong gustong lapitan kung meron naman. Walang tamis ang linya. Wala ring pormang nangungusap ng pag-ibig. Marahil iyon ang dahilan kung bakit tumama ng mas malalim. Sa kabataan, marami nang nagsabi sa kanya ng magaganda at mabilog na salita. Ngunit sa kanila ni Ramon, sa tagal nilang nagsama, natutuhan niya na ang totoo ay madalas dumarating, hindi bilang ganda kundi bilang bagay na hindi na kayang pagandahin pa. At paano ako? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ko naman pwedeng basta, hindi niya natapos, hindi ko hinihinging basta, sagot nito. Hindi rin kita minamadali, pero huwag mo akong parusahan dahil may nararamdaman ako. Napapikit siya ng sandali. Sa likod ng mga salitang iyon ay naroroon ang lahat ng mga naunang linggo, ang tasa, ang layo, ang note, ang pandesal na pinadaan pa kay Nessa, ang pag-iwas nitong huwag siyang lalong gawing paksa ng usapan. Bigla niyang nakita ang kabuuan hindi bilang pangungulit kundi bilang serye ng maliliit na pag-iingat, at sa pagkakita ring iyon ay lalo siyang nanghina. Dahil ang mabait na lalaki ay hindi laging madaling tanggihan nang hindi mo na kinikilala kung anong bahagi ng sarili mo ang gusto ring maging mabuti pabalik. Ayoko namang saktan ka, sabi niya. Nasasaktan din naman ako, mahinang tugon nito, at hindi iyon sumbat. Katotohanan lamang. Tumigil ang pag-uusap doon, hindi dahil wala na silang masasabi, kundi dahil may mga pagkakataong kapag lumagpas ka ng isang pangungusap pa, may masisira ng uri ng pagpipigil na pareho ninyong kailangan para makauwi ng Salamat sa folder, sabi niya, at alam niyang payat ang tunog ng pasasalamat na iyon kumpara sa bigat ng mga nauna. Ngunit tumango lamang si Tony. Basahin mo na lang. May listahan ng volunteers para sa medical mission. Tumalikod na ito bago pa siya makaisip ng idadagdag. Sa loob ng bahay, binuksan niya ang folder sa mesa at nakita niyang totoo nga minutes ng meeting, listahan ng mga sponsor, ilang pangalan ng mga dapat kontakin. Walang nakatagong liham, walang panibagong note, ang totoo, at ang hindi totoo, ay palaging ganito sa kanila, nagsasalubong sa loob ng iisang bagay. Dumaan ang mga susunod na araw ng may uri ng kasidiyan na hindi naman makikita sa labas. Nagpunta siya sa medical mission, tumulong sa registration ng mga matatandang darating, nag-abot ng tubig, naglista ng gamot na kulang. Nandoon din si Tony, syempre, ngunit pareho silang naging maingat. Hindi sila nagtagal ng magkatabi. Kapag kailangan mag-usap, trabaho lamang ang laman. Ilang pasyente pa, saan ilalagay ang kahon ng vitamins, sino ang susundo sa doktor mula sa munisipyo. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na wala ng kakaiba. Ngunit para kay Lourdes, mas mahirap pala ang pagiging maayos kaysa sa lantarang paglalapit. Sa bawat saglit na halos magkatabi sila sa mesa, sa bawat pag-abot ng ballpen o form, sa bawat pakiabot, at salamat, may kasamang tahimik na pag-alam na pareho nilang pinipili ang maliit para hindi sumabog ang anumang malaki. Hindi iyon sapat para patahimikin siya. Sa halip, para iyong paghawak sa basong puno mas kaunti ang galaw, mas dama ang bigat. Sa hapon ding iyon, habang nagliligpit sila ng natirang forms, narinig niyang tinawag si Tony ni Father sa kabilang dulo ng hall, naiwan siyang mag-isa sa mesa, at noon dumating si Joel. Hindi niya alam kung nagkataon o sinadya nitong dumaan. Ngunit nandoon ito sa pintuan, nakapolo pa at mukhang kagagaling lang sa hardware. Tumingin ito sa paligid, pagkatapos sa kanya, at sa isang kisap mata ay napansin niya ang pagkislap ng kung anong pag-unawa sa mukha nito hindi dahil may nakita itong lantaran, kundi dahil minsan sapat na ang makita ang iyong ina sa isang lugar na hindi umiikot sa pamilya, para maramdaman mong may bahaging hindi mo pag-aari. Akala ko wala ka rito, sabi nito. Volunteer ako, tugon niya. Oo nga pala. Lumapit si Joel at tumulong mag-empake ng forms nang hindi naman niya hinihingi. Sa ilang sandali, tahimik lamang sila. Pagkatapos ay marahang nagsalita ang anak. Mabait ba talaga siya? Hindi agad niya naunawaan ang tanong,
Marahil dahil hindi iyon akmang-akma sa anyo ni Joel na karaniwang mas diretso sa pagkontra. Sino? Si Tony. Hindi siya sumagot agad. Bakit? Kasi iniisip ko kung bakit ka payapa kapag malapit siya. Gaya ng sabi mo, hindi niya tiningnan ang anak niya. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Subukan mo. Hinawakan niya ang mga papel, inayos ang gilid kahit maayos naman na. Hindi siya nagyayabang sa kabutihan niya, hindi siya humihingi kapalit, hindi niya ako ginagawang kawawa, hindi rin niya ako tinatrato na parang salamin lang ng kung sino akong noon. Muling natahimik si Joel. Nang magsalita ito, mas mababa ang boses. At kung isang araw hindi na niya kayanin ang gulong kasama ang mga anak mo. Naramdaman niya ang sikip ng lalamunan. Iyon ang ayokong isipin, pero iniisip mo. Oo, inangat niya ang tingin, lahat tayo iniisip iyon. Tumingin si Joel sa gawing kinaroroonan ni Tony, saka bumalik sa kanya. Hindi ko pa rin gusto ang pakiramdam nito, sabi nito. Pero mukhang hindi rin kita kayang pabalikin sa dati lang. Hindi iyon basbas, halos malayo pa. Ngunit sa loob ng mga nakaraang linggo, marahil iyon na ang pinakamalapit na pag-atras ng anak niya mula sa matigas na pader. Umuwi siyang mas magaan ng kaunti at mas mabigat din sa ibang paraan. Sapagkat kapag ang hadlang sa paligid mo ay bahagyang gumalaw, mas lumilinaw ang tanong kung ano ba talaga ang gusto mo kapag wala ng ganong kalaking masisisi. Noong gabing iyon, nag-ayos siya ng hapunan para sa sarili lamang pritong galunggong, kamatis, kaunting bagoong, habang kumakain, tumunog ang telepono. Si Marisa. Karaniwang mabilis lang ang usapan nila kapag gabi. Nakauwi na ba si Apo? Nagbayad na ba ng tubig? Pupunta ba siya sa susunod na linggo? Ngunit sa gabing iyon, matapos ang ilang ordinaryong tanong, biglang nagtanong ang anak, nakita kita kanina sa medical mission. Sinabi ni Joel. Napahinto siya sa pagkain. At? Wala. Mukha ka lang. Natigil ito. Ano? Parang may iniisip na hindi puro pagod. Napangiti siya ng bahagya. Hindi dahil masaya ang linyang iyon, kundi dahil napakakaiba ng paraan ng mga anak niya sa paglapit. Si Joel, dumadaan sa tanong kung mabait ba ang lalaki. Si Marisa, dumadaan sa mukha, marami naman talagang iniisip. Sabi niya, kasama ba siya roon? Hindi niya tinanggihan. Oo. Sa kabilang linya, huminga si Marisa ng mahaba. Ma, hindi ako marunong maging bukas agad tungkol dito. Aminado ako roon. Hindi ko rin hinihingi. Pero ayokong puro takot lang din ang maging ambag ko sa'yo. Tinitigan niya ang plato sa harap niya. May natirang kalahating isda, malamig na ang kanin. Hindi ko rin alam ang gagawin ko, sabi niya. Hindi ko kayang madaliin. Hindi mo kailangan, sagot ng anak. Pero huwag mo ring sayangin ang sarili mo sa kakaiwas hanggang mawala na lang. Nang matapos ang tawag, matagal siyang umupo sa dilim ng kusina. Hindi kumpleto ang ginhawang dala ng mga salitang iyon. Ngunit may bahagyang pagbukas sa paligid niya. At kasama ng pagbukas na iyon, ang mas tahimik at mas nakakatakot na tanong, kung hindi na lamang sila ang sagabal, handa ba talaga siya? Sa loob ng 2 sumunod na linggo, walang malaking pangyayari. At gayunman, doon marahil lalong umigting ang lahat. Naging mas malinaw ang mga ruta nila ni Tony sa araw-araw, parang 2 taong sanay sa parehong bayan at parehong pangangailangang huwag magbanggaan nang wala sa lugar. Minsan magkakasalubong sa botika at parehong sapat ang tagal ng usap para hindi magmukhang paglayo. Sapat din ang ikli para hindi mabigyan ng anyong may lihim. Minsan magkikita sa palengke at tanging tanong lamang tungkol sa presyo ng talong o sa bagong tindera ng manok ang laman. Ngunit ang mas masakit sa ganitong mga araw ay ang katahimikang sumasabay pauwi. Mas alam na niya ngayon ang eksaktong paraan ng pag-iral ni Tony sa paligid. Ang hindi nito paglapit kapag may kasama siyang iba. Ang maingat na pagtigil ng tingin nito sa mukha niya na hindi humihigit ng sapat para makita ng lahat, ngunit sapat para maramdaman niya. Ang paraan nitong minsan ay tila magsasalita pa, ngunit pinipili na lamang tumango. Hindi siya sanay na maging ganito, kalinaw ang presensya ng isang tao, kahit walang nangyayari. Minsan naiisip niyang baka mas madali pa kung totoong may malaking hadlang o malaking kamalian isang asal na hindi niya matanggap. Isang pangyayari na magpapakita ng tunay nitong interes sa pera o sa kung anuman ang pinangangambahan ng mga anak niya. Ngunit wala, sa halip, ang kahirap-hirap harapin ay ang posibilidad na maaari ngang maging payapa ang isang damdamin, at dahil dito ay wala siyang ibang masisisi kundi ang sariling takot. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa tindahan ni Celia, na may dalang tawas at sabon, nakita niya si Tony sa may dulo ng tulay, nakasandal sa railings at nakatingin sa estero na mababaw ang tubig, dahil ilang araw nang hindi umuulan. Hindi naman siya tatawagin nito, alam niya iyon.
Ngunit nang madaanan niya ay nagsalita ito nang hindi humaharap agad. Minsan naiisip ko, sabi nito, na mas matapang pa iyong mga batang tumatawid dito ng nakatsinelas sa gitna ng baha kaysa sa tin. Huminto siya, hindi pa rin lubos na tumatabi. Bakit? Kasi alam nilang madudulas sila, pero tumatawid pa rin. Bahagya siyang napangiti. Ikinukumpara mo ba tayo sa baha? Hindi. Sa pangingiming akala natin laging karunungan, doon siya tuluyang humarap. Walang ibang tao sa mismong tulay, bagaman may dalawang lalaking nagtatawanan sa tapat ng sari-sari store sa di kalayuan. Tony, sabi niya, at may pagod na sa boses niyang hindi na niya itinago, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ngumiti ang lalaki, tumingin ito sa tubig, saka sa kanya. Napayagan mo akong maging malapit sa'yo, nang hindi mo agad iisipin na mali. Tahimik lamang siya. Hindi ko sinabing kailangan mong sagutin ng ganoon din, dugtong nito. Hindi ko rin sinasabing kailangan nating ipilit ang anumang hindi mo kaya, pero gusto ko sanang dumating ang araw na hindi mo kailangang lumiit para lang maging komportable ang mga tao sa paligid mo. Bumara ang kung ano sa lalamunan niya. Sa dami ng posibleng pahayag, bakit iyon ang tumama, marahil dahil hindi nito siya hinihingan ng pangako. Sa halip, inilalapit siya nito sa tanong ng sariling lawak. At kung hindi ko pa kaya, tanong niya. Eh di hindi pa, sagot nito. Pero sana huwag mong sabihing wala dahil lang hindi pa. Napakaliit lamang ng pagkakaiba ng dalawang salitang iyon. Ngunit ang buong katawan niya ay tila nakaramdam ng pagod sa tagal ng panahong pinilit niyang ituring ang hindi pa na para bang wala na. Dahil mas madali iyong ipagtanggol sa lahat, hindi siya sumagot kaagad. Sa ibaba nila, may batang nagtatapon ng piraso ng dahon sa tubig at pinapanood itong umagos. Sa malayo, may kampana mula sa simbahan. Ang hapon ay ordinaryo sa lahat ng paraang maaaring maging ordinaryo ang isang araw, at marahil iyon ang dahilan kung bakit mas nakakatakot ang katotohanan. Na ang mga desisyong nagbabago ng loob ay hindi laging dumarating sa araw ng bagyo. Minsan dumarating sila sa tulay na madalas mo ng daanan, sa amoy ng sabon sa bayong mo, sa boses ng isang lalaking hindi na bata ngunit hindi rin pagod magmahal sa paraang kaya niya. Hindi ko alam kung ano ang kayang ibigay ko, sabi niya sa wakas. Hindi ko ring hinihingi ang hindi mo kaya, pero may hinihingi ka rin. Oo, tahasang sagot nito. Na huwag mo akong itabi sa lugar na para bang nakakahiya akong isipin. Hindi siya nakatingin sa lalaki nang sabihin niyang, hindi ka nakakahiya. Mahina ang boses niya, ngunit totoo. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Tony, parang may nabawas sa bigat na bitbit nito. Salamat, sabi nito, at sa simpleng pasasalamat na iyon ay may kung anong sumakit sa kanya. Dahil napakatagal pala nitong naghihintay ng linyang iyon, hindi na sila nagtagal sa tulay. Nagpaalam siya ng una at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa bawat hakbang pauwi, ramdam niya ang pagbabago sa loob, hindi pa pasya, hindi pa pagsuko, ngunit hindi na rin pagtatanggi. Kinagabihan, muling dumating si Joel. Hindi na siya nagtaka, ang mga bagay na lumilinaw sa loob ng isang bahay ay madalas may anino na agad sa susunod, ngunit iba ang anyo ng pagdating nito ngayon. Hindi mainit, hindi nagmamadali. Umupo ito sa sala at tumingin sa litrato ni Ramon bago bumaling sa kanya, gaya ng matagal na ugali ng halos lahat ng pumapasok sa bahay. Ma, sabi nito, may itatanong ako. At gusto ko sanang huwag mo munang isipin na kukontra agad ako. Hindi siya umimik. Kung sakaling, sabihin ko lang na kung sakali, ano ba ang gusto mong hitsura ng buhay mo? Ang tanong ay napakalayo sa inaasahan niya, kaya ilang segundo siyang wala ni isang maisagot. Hindi ano ang plano mo kay Tony? Hindi mag-aasawa ka ba ulit? Hindi paano ang bahay? Kundi ang buhay. Umupo siya sa kabilang silya at tinitigan ang mga kamay niyang may manipis ng ugat at bahagyang nangingitim sa gilid ng kuko dahil sa paglalaba at lupa sa paso. Hindi ko alam ng buo, sabi niya, pero ayoko nang ang lahat ng araw ko ay parang pag-ubos lang sa natira. Tahimik si Joel, ayoko ring magkunwaring kontento ako, dahil lang iyon ang mas madaling tanggapin ninyo. Mas lalong tumahimik ang anak. Hindi ibig sabihin yan na basta na lang akong sasama sa kung ano. Dugtong niya. Ayoko rin namang gawing biro ang buhay na nabuo ko na. Pero gusto kong may karapatan pa rin akong pumili ng kasama kung may darating na hindi ako pinapaliit. Napansin niyang bahagyang namasa ang mata ni Joel ngunit hindi ito umiwas. Mahirap marinig, sabi nito, alam ko, pero mas mahirap sigurong hindi marinig. Hindi iyon ganap na pagpayag. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang anak niya ay hindi na lamang nakikipagtalo sa ideya, nakikinig na rin ito sa tao. Nang umalis si Joel, hindi siya nakahinga ng maluwag. Sa halip, may kakaibang panginginig sa loob na parang may inilapag siyang mabigat na bagay na matagal na niyang pasan,
at hindi na alam kung gaano kalaki ang espasyong maiiwan. Kinabukasan, buong araw siyang tahimik, hindi siya lumabas. Hindi rin siya nagpunta kina Celia, nagluto siya ng munggo, naglinis ng altar sa sala, nagpalit ng tubig ng mga halaman, at paulit-ulit na binalikan ang tanong ng anak, ano ba ang gusto mong hitsura ng buhay mo? Hindi niya kayang sagutin iyon sa anyo ng plano. Ngunit unti-unti, habang lumalalim ang hapon, may isang simpleng larawan na pumuporma sa isip niya, isang bahay na hindi kasing tahimik ng dati, hindi rin maingay, isang upuang may kaharap na isa pa sa teres, kape sa umaga na hindi na lamang para sa isa. Isang presensyang hindi niya kailangang itago sa sarili, bagaman maaaring hindi pa lubos na maipakita sa lahat. Hindi iyon perpekto, hindi rin iyon kabataan, ngunit sa mismong kakulangan ng kinang nito, lalo itong naging totoo. Nang magtakip silim, may kumatok sa gate, hindi agad siya lumabas, ngunit hindi rin niya pinatagal ang paghihintay. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Tony, walang dala, walang folder, walang supot, walang anumang bagay na maaaring gawing dahilan ng pagdating. Nakatayo lamang ito sa labas ng gate, parang sa wakas ay pagod na rin sa mga anyong palusot. Nagkatinginan sila ng ilang sandali, at sa katahimikang iyon ay naroon ang lahat ng mga nagdaang linggo, ang pag-iwas, ang hiya, ang mga anak, ang tsismis, ang note, ang tulay, ang mga bagay na hindi pa rin buo ngunit hindi na maaaring ituring na wala. Bakit ka na parito? Tanong niya. Dahil ayokong puro daan at pasabi na lang ang mangyari sa atin, sagot nito. Hindi siya nagbukas ng gate. Hindi rin siya umatras, at kung hindi pa rin ako handa, sasabihin mo, at uuwi ako. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang tibok sa leeg, ang bigat ng bahay sa likod niya, ang larawan ni Ramon sa sala, ang mga anak niyang hindi pa lubos payapa. Ang buong barangay na maaaring bukas o sa makalawa ay may bagong bersyon na naman ng kwento. Ngunit sa unang pagkakataon, lahat ng mga iyon ay hindi sapat para burahin ang mas payak na katotohanan sa harap niya, na may isang tao roong handang tumayo sa labas ng gate nang walang dalang anuman kundi sarili niyang hangarin na makalapit ng marangal. Inangat niya ang kamay sa bakal ng gate, hindi pa niya binuksan. Ngunit hindi rin niya iyon hinawakan na para bang panangga. Hindi ko pa alam ang dulo nito, sabi niya. Hindi ko rin, tugon ni Tony, pero ayoko nang ituring na wala ang bagay na narito. Nakatitig siya sa lalaki. At sa mismong sandaling iyon ay naramdaman niyang ang pinakagitnang desisyon ay hindi pa pala kung papapasukin ba niya ito sa bakuran, kundi kung papapasukin ba niya sa wika ng sariling hindi natakot sabihin na may puwang paroon para sa isang bagong anyo ng kasama. Dahan-dahan, inilapat niya ang noo sa malamig na bakal ng gate sa loob lamang ng isang pintig, saka tumuwid. Tony, sabi niya, at hindi na siya umiwas sa pangalan. Huwag mo muna akong madaliin. Pero huwag ka ring masyadong lumayo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita niya ang ngiti nito na hindi maingat na pinapayat para hindi manakot, kundi payak lamang at buo, gaya ng isang taong matagal ding nagtitimpi na huwag umasa ng labis. Hindi siya ngumingiti pabalik ng malaki, ngunit hindi rin niya isinara ang gate, at nang ang unang patak ng ulan, ay marahang tumama sa alikabok ng kalsada sa pagitan nila, wala ni isa sa kanilang agad gumalaw. Gumalaw si Lourdes una, hindi upang buksan ang gate kundi upang kumuha ng payong na nakasandal sa gilid ng pinto. At sa payak na kilos na iyon ay may kung anong lumambot sa pagitan nila, sapagkat hindi niya ito pinaalis sa unang patak ng ulan, at hindi rin niya pinapasok agad, na para bang kaya na niyang tawirin sa isang hinga, ang lahat ng mga linggong ginugol sa pag-iwas. Binuksan niya ang payong at iniabot sa bakal sa pagitan nila. Umuwi ka na, sabi niya. Ngunit ang tono niya ay wala ng dating tigas na kayang gawing utos ang salita. Tinanggap iyon ni Tony ng may bahagyang ngiti, hindi matagumpay, hindi malungkot, kundi may uri ng tahimik na pag-iingat na para bang alam nitong sa kanilang edad. Ang mga sandaling hindi ka itinataboy ay hindi pa sagot, ngunit hindi na rin simpleng kawalan. Babalik ako, sabi nito. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi rin kapag pwede na, kundi isang pangungusap lamang na walang petsa. At marahil dahil wala iyong puwersa ng pangako ay mas totoo ang dating nito, huwag araw-araw. Sagot niya, at ngayon ay halos may anino ng pagod na biro sa boses niya. Bahagyang natawa si Tony at tumango, hindi kita kayang takutin ng ganoon kabilis. Nang makalayo ito sa ulan, isinara ni Lourdes ang pinto ngunit hindi agad ang bintana. Pinanood niya ang payong na dahan-dahang lumiliit sa dulo ng kalsada, at naramdaman niya ang kakaibang panginginig sa loob na hindi na purong takot. May hiya pa rin. May bigat pa rin ng mga anak niyang hindi niya lubos mawari kung paano haharapin ang susunod. May buong bahay sa likod niya, may larawan ni Ramon sa sala,
may mga kapitbahay sa magkabilang bakod na tiyak may sariling mata sa mga simpleng galaw ng tao. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may bago ng anyo ang gabi, hindi na ito basta silid ng pagtitimpi lamang. Nang matulog siya, hindi siya nakatulog agad, pero hindi rin dahil sa gulong parang dati. Sa unang pagkakataon, ang pumipigil sa kanya sa pagtulog ay hindi ang pangangailangang ipaliwanag ang sarili, kundi ang dahan-dahang pagtanggap na baka kailangan na niyang magpasya kung anong anyo ng buhay ang kaya niyang tawaging kanya nang hindi palaging hinihiram ang pahintulot ng iba. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang lahat dahil lamang sa iisang pangungusap sa ulan. Sa kabaligtaran, naging mas malinaw lamang ang mga maliliit na pag-aalangan. Dumaan si Tony makalipas ang 2 araw, bandang umaga, at hindi ito pumasok sa bakuran. Tinawag lamang siya mula sa gate ng marahan, at nagtanong kung may kailangan ba siyang ipabili sa bayan, dahil pupunta itong munisipyo para sa papeles ng cooperative. Madali sana iyong sagutin ng wala, at iyon nga ang una niyang nais sabihin. Ngunit naalala niya ang sarili niyang sinabi, huwag masyadong lumayo, kaya nang mapansin niyang paubos na ang maintenance niyang gamot para sa blood pressure, sinabi niya ang pangalan nito, at inabot ang pera sa pamamagitan ng maliit na supot na hindi na niya binabalot sa formalidad, na para bang may nagaganap na transaksyong kailangang mawalan ng anumang anyong personal. Tinanggap ni Tony ang listahan ng walang dagdag na kahulugan sa mukha, at ang mismong pagpipigil na iyon ang nagbigay sa kanya ng bahagyang ginhawa. Marahil iyon ang unang tunay na kilos niya pabor sa isang bagay na hindi na niya maitatangging may sariling direksyon. Hindi pa iyon pagbubukas ng gate. Ngunit may kakaiba sa paghingi ng tulong nang walang planong burahin agad ang bakas nito sa loob ng araw. Nang ibalik ni Tony ang gamot kinahapunan, may resibo itong kasama at kulang pa ng 5 piso ang sukli na hindi na hinabol ng babae dahil alam niyang sa sobrang pag-aayos ng bawat detalye, baka lalo lamang maging halata kung gaano sila kaingat sa anumang maaaring husgahan ng iba. Salamat, sabi niya habang tinatanggap ang maliit na paper bag. Walang anuman, sagot nito. Tahimik sila saglit sa gate. Sa kaliwa, may batang naglalaro ng text sa gilid ng kanal. Sa kanan, may kapitbahay na nagdidilig ng santan, at panay ang sulyap na nagpapanggap na hindi naman sila pinapansin. Naroon na naman ang lumang tensyon, ngunit hindi na iyon kasing lakas ng dati. Parang unti-unti nang natututuhan ng dibdib niya, na hindi lahat ng sulyap ng tao ay kailangang maging utos. Kumusta si Father sa papeles? Tanong niya, at alam niyang payak ang paksa. Ngunit hindi niya minamaliit ang sariling pangangailangan sa payak. Pareho pa rin. Maraming pirma, konting galaw. Tumango siya. Parang tao. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pag-iingat, natawa si Tony ng totoo, at ang tunog na iyon hindi malakas, hindi magaspang, ngunit buong buo ay tumama sa kanya sa paraang mas nakapagpakalma, kaysa sa anumang pagtatapat. Nang umalis ito, hindi niya agad naramdaman ang dating panghihinayang. Sa halip, may maliit na ligayang halos ikinahiya niya dahil napakasimple. Maayos ang usap, hindi siya gumuho, at walang nasirang anino sa paligid maliban sa ilang tingin, na kaya naman pala niyang tiisin. Hindi pa rin ibig sabihin yon na handa na siya sa mas malaki. Ngunit unti-unting nababago ng maliliit na tagumpay ang paraan ng tao sa pagtingin sa mga dating imposible. Hindi nagtagal, kinailangan niyang harapin ang mas malaking anyo ng katotohanan nang hindi naman ito dumating sa sigaw o eksena, kundi sa hapag ng pamilya isang linggo ng tanghali. Dumating sina Joel at Marisa ng halos magkasabay, kasama ang anak ni Marisa, na agad namang naaliw sa telepono at hindi gaanong nakisali sa matatanda. Nagluto si Lourdes ng sinigang at pritong tilapia, sapat para sa lahat at may tira pa, gaya ng nakasanayan niya kapag kumpleto ang mga anak. Sa simula, normal ang usapan. Presyo ng baboy, problema sa delivery sa hardware ni Joel, assignment ng apo, balitang may lilipat na raw sa lumang bahay ni Gamboa. Ngunit naramdaman niyang may kung anong hinihintay sa pagitan ng mga sandok at baso, hindi naman mahirap hulaan. Matagal nang umiikot ang mga bagay sa paligid nila, na parang may hinihinging pangalan. Sa kalagitnaan ng kain, si Marisa ang unang tumigil sa paghihimay ng isda. Ma, sabi nito, hindi tumitingin agad sa kapatid. May gusto kaming pag-usapan. Bahagyang nainis si Lourdes sa salitang kami, ngunit hindi na siya nagulat. Mas nakakapagod na ngayon ang magkunwaring hindi niya alam ang direksyon ng mga usapan, kaysa ang pumasok dito ng direkta. Sige, sabi niya. Si Joel ang sumalo ng salita, marahil dahil hindi sanay si Marisa na siya ang unang sumaksak sa gitna, tungkol kay Tony. Wala namang ibang nagkagulo sa mesa. Nagpatuloy sa pagkain ang apo, tahimik ang kutsara sa sabaw,
umaandar ang bentilador sa sala. Ngunit para kay Lourdes, sapat na ang pagbanggit ng pangalan para maramdaman niyang parang bahagyang umigting ang hangin sa bahay. Ano tungkol sa kanya? Tanong niya. Hindi niya pinatigas ang boses. Wala nang saysay ang pagtatago sa anyo ng pagkainis. Gusto lang naming malaman, sabi ni Marisa, kung ano na ba talaga. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan niya ang mga anak niya, at sa unang pagkakataon, ay hindi niya nakita lamang ang pagtutol. Nandoon pa rin iyon, oo. Ngunit mas malinaw na rin ngayon ang pagod sa kapwa panig, ang pagod ng mga anak na hindi na kayang bantayan ang lahat, at ang pagod ng isang inang ayaw ng manatiling bata sa mata nila, para lamang mapadali ang pagkakasundo. Ano ba ang ibig ninyong marinig? Tanong niya sa halip. Nawala. Tahimik si Joel, si Marisa ang unang umiwas ng tingin. Hindi na siguro namin kayang paniwalaan, kung sasabihin mong wala, mahinang tugon nito. Napakaliit ng linyang iyon, ngunit may kakaibang kabutihan sa loob, dahil wala roong pamimilit na itanggi ang isang bagay para lamang mapanatag sila. Wala pang desisyon, sabi ni Lourdes, at pinili niya ang salita ng maingat. Pero hindi na rin tama kung sasabihin kong wala akong nararamdaman. Nang masabi niya iyon ng diretso sa hapag, kung saan kumain ang pamilya nila sa loob ng maraming taon, may kung anong humupa sa sarili niyang dibdib. Hindi ginhawa kaagad, hindi rin lakas. Parang pagod na inilapag sa mesa at hinayaang makita ng lahat kung gaano kabigat. Hindi agad nagsalita si Joel. Nakatingin lamang ito sa plato, sa tinik ng isdang pinagbubukod. Mahirap pa rin sakin, sabi nito sa wakas. Pero mas mahirap yata kung pipilitin kitang magsinungaling sa harap namin. Si Marisa naman ay huminga ng mabagal at marahang hinaplos ang gilid ng baso. Ayoko pa ring masaktan ka, sabi nito. Ayoko rin, tugon ni Lourdes, pero hindi ko mapapangako ang walang posibleng sakit. Kahit sa pag-iwas may sakit din, nagtaas ng tingin si Joel. At anong gusto mong mangyari? Noon niya naalala ang nauna nitong tanong sa sala, ano ba ang gusto mong hitsura ng buhay mo? Ngunit ngayon, dahil nasa mesa ang kapatid nito, dahil naroroon ang pagkain, at ang karaniwang tanghali ng pamilya, mas mabigat at mas konkreto ang pangangailangang sagutin ito. Gusto kong subukan na hindi takot ang laging nauuna, sabi niya. Hindi niya alam kung gaano kapino o kabigat ang maririnig nila roon. Ang alam lamang niya ay iyon ang pinakatotoong pangungusap sa sandaling iyon. Tumahimik muli ang mesa. Sa labas, may nadaang sorbetero at tumunog ang kampanilya nito, at sa kakaibang paraan ay nakatulong ang napakaordinaryong ingay sa bigat ng usapan. Sa huli, si Marisa ang unang tumango, maliit lamang. Hindi ko maipapangako na magiging madali akong kasama rito, sabi nito. Hindi ko rin hinihingi. Pero susubukan kong huwag maging pader. Doon lamang halos napaluha si Lourdes. Hindi dahil iyon ang gusto niyang marinig ng eksakto, kundi dahil sa loob ng mahabang panahon, marahil iyon na ang pinakamalapit na paglapit ng anak niya sa buhay na hindi siya ang nagdidikta ng buong anyo. Hindi rin nagtagal ay nagsalita si Joel, mas maiksi gaya ng ugali nito. Gusto ko siyang makausap ng diretsyo, narinig niya agad ang lumang tensyon sa loob ng kahilingang iyon. Ngunit hindi na kasing bangis ng dati, may bantay pa rin, may pagsusuri pa rin. Ngunit wala na roong tuwirang pag-angkin sa karapatang siya ang huling magpapasya. Kung gusto mo, sabi niya, pero huwag mo siyang tratuhing parang magnanakaw. Bahagyang napangiti si Joel, mapait ngunit totoo. Hindi ko naman balak, pagkatapos ng tanghaliang iyon, hindi naging magaan ang lahat. Hindi rin magic na biglang umayos ang loob ng bawat isa. Ngunit may nabago sa bahay. Sa unang pagkakataon, nakagalaw si Lourdes sa sarili niyang kusina, nang walang pakiramdam na para siyang may itinatagong apoy sa ilalim ng kalan. Nang maghugas siya ng pinggan, napansin niyang hindi na siya umiiwas sa sariling isip kapag sumisingit doon ang mukha ni Tony. Nandoon pa rin ang hiya, ngunit may kasama ng mas tahimik na pagtanggap. Ito na ngayon ang bahagi ng buhay niyang hindi na dapat itulak sa dilim. Makalipas ang 2 araw, nagkita sina Tony at Joel sa may tindahan ng hardware. Hindi sinadya ayon sa kwento ng anak ng gabing tumawag ito. Bagaman marahil sa maliliit na bayan ay mahirap na ring tukuyin kung alin ang sinadya at alin ang binibigyan lamang ng pagkakataon ng araw. Hindi isinalaysay ni Joel ng buo ang usapan nila. Ang tanging sinabi nito ay, hindi siya paligoy-ligoy magsalita, at pagkaraan ng ilang sandali, hindi rin siya mukhang naghahanap ng pakinabang. Hindi iyon papuri sa paraang malambing, ngunit para kay Lourdes, sapat na. Hindi niya kinailangang pigain pa ang detalye. Alam niyang sa pagitan ng dalawang lalaking hindi sanay magpahayag ng damdamin ng diretsyo, may mga pag-uusap na mas tapat kapag kakaunti ang salitang naiuwi.
Sa pagtatapos ng linggo, nagkaroon ng maliit na pagsubok na hindi naman sumabog sa sakuna. Isang hapon, habang nagdidilig si Lourdes sa harap ng bahay, dumaan si Alma kasama ang isa pang babae at sa dating estilo nitong may balot na lambing, nagsabing, "Ay, Lord, mukhang masaya na uli ang buhay ah." Dati, marahil iinit agad ang batok niya at ilang oras niya iyong dadalhin sa dibdib. Ngunit sa araw na iyon, pagod na rin marahil ang isang bahagi niya sa pagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa ganitong mga tao. Tiningnan niya si Alma ng diretsyo at sumagot ng payak, "Oo, at sana sa'yo rin." Walang talim ang boses niya, ngunit wala ring pakumbabang-an yung tila kailangang ipaliwanag ang sarili. Tumawa si Alma, medyo alanganin, at nagpatuloy sa paglakad. Pagkalampas nito, napansin ni Lourdes na bahagyang nanginginig ang kamay niyang may hawak sa hose. Hindi ibig sabihin ng pagtindig ay hindi ka natakot. Ngunit minsan, sapat nang makita mong maaari ka palang tumayo kahit nanginginig. Nang gabing iyon, dumaan si Tony na may dalang wala kundi sarili niyang katawan, at isang simpleng tanong kung maaari ba silang umupo saglit sa may teres. Pinapasok niya ito sa bakuran sa unang pagkakataon, hindi hanggang sala, hindi pa sa loob ng bahay, ngunit lampas na sa gate, na matagal na naging hangganan ng lahat. Umupo sila sa magkabilang dulo ng bangko noong una. May termos ng kape sa pagitan nila at dalawang tasang hindi magkapareho ang luma niyang puti, at isang simpleng basong salamin para kay Tony dahil hindi pa niya kayang ilabas ang asul na tasang matagal nang iniingatan sa aparador. Matapos niya iyong kunin muli mula kay Nessa ilang linggo ang nakalipas nang hindi ipinapaalam sa iba. Hindi niya kailangang sabihin kay Tony ang tungkol doon. Marahil may mga bagay na darating sa sarili nilang oras. Ang mahalaga sa gabing iyon ay ang simpleng presensya, ang dalawang taong umiinom ng kape sa teres na tanaw ang kalsada, hindi na nagtatago sa likod ng errands, notes, o pasalubong. Hindi sila agad nagsalita tungkol sa malalaking bagay. Tulad ng nakagawian nila, nagsimula sila sa karaniwan, sa balitang tataas daw ang singil sa tubig, sa bagong butas sa daan, malapit sa palengke. Sa apo ni Celia na gusto nang mag-college sa Maynila, ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may bagong laya, at unti-unti, nang lumalim ang gabi at kumonti ang dumaraan sa kalsada, doon pumasok ang mas totoo. "Nakausap ako ni Joel," sabi ni Tony ng mahinahon. Hindi siya nagulat, at mahirap siyang kapalagayang loob, alam ko. Pero hindi siya bastos, bahagya siyang ngumiti. Hindi nga, basta matigas. Tumango si Tony at hinaplos ang gilid ng baso. "Sinabi ko sa kanya na hindi ako pupunta rito para guluhin ang buhay mo." Sabi niya, ang problema raw, kahit walang masamang balak, pwede pa ring magulo. Napatingin si Lourdes sa kalsada. Minsan tama siya, oo. Hindi agad siya humarap. "Natakot ka ba?" "Oo," sagot ni Tony, at muli siyang tinamaan ng pagiging direkta nito sa paraang hindi nagpipilit magpahanga, pero hindi sapat para umatras. Sa katahimikang sumunod, narinig ang kuliglig sa bakod at ang telebisyon ng kapitbahay na malabo ang tunog. "Hindi ko maipapangako ang gaan," sabi niya sa wakas. "Hindi ko rin naman hinahanap ang madaling bersyon ng buhay. Hindi rin ito kabataan." "Buti na lang," sagot nito ng may munting tawa. "Wala na akong pasensya sa gulong na walang saysay." Napatawa rin siya, maikli ngunit maluwag. At sa pagtawang iyon, may nabasag na isa pang manipis na pader sa loob niya, ang paniniwalang ang pag-ibig, kapag matanda na ay kailangan laging mabigat, laging marangal ang tindig, laging parang sermon o pag-amin sa simbahan. May bahagi pala nitong maaaring maging payak, halos ordinaryo, at baka iyon ang pinakamasarap paniwalaan. Nang umalis si Tony ng gabing iyon, hinintay muna niyang makapasok ito sa gate bago isinara ang ilaw sa terrace. Pagpasok niya sa sala, napatingin siya sa larawan ni Ramon. Hindi niya ito iniiwasan ngayon. Lumapit siya sa estante at inayos ng bahagya ang frame na medyo tabingi. Hindi niya alam kung panalangin ba o pag-uusap sa sarili ang bumulong mula sa loob niya, ngunit wala roong paghingi ng tawad. Marahil iyon ang pinakabagong bagay sa lahat. Sa mga susunod na linggo, unti-unting nagkaroon ng bagong ayos ang mga araw nila ni Tony. Hindi engrande, hindi rin malinis ang lahat. May mga umagang dumadaan ito para ihatid ang gamot kung galing botika, at nagiiwan lamang sa gate kapag alam nitong may bisita siya. May mga hapon namang siya mismo ang nag-aabot ng niluto niyang ulam sa bahay nito, sa kabila ng pag-aalangan, kadalasan kapag sumobra ang adobo o ginataang langka, at lagi niyang ipinapadala sa kasamang kasinungalingan na marami kasi. Kapag nasa terrace sila, hindi naman araw-araw, natutuhan nilang magsabi ng mga bagay na dati nakatago sa pagitan ng mga paksa.
Ang takot ni Tony na magmukhang katawa-tawa sa sarili niyang mga anak na matagal nang sanay makita siyang sapat mag-isa. Ang pag-aalala ni Lourdes na baka sa dulo ay siya rin ang umatras hindi dahil wala siyang gusto, kundi dahil mas malakas pa rin ang hiya kaysa sa nais niyang aminin. Hindi nila nilutas ang lahat. May mga gabing umuuwi si Tony nang may manipis na lungkot dahil ramdam nitong masyado pa rin siyang mabilis magtayo ng dingding kapag may dumaraan na kapitbahay. May mga araw namang natitigilan si Lourdes sa simpleng tanong ng apo tungkol sa kung bakit laging may isang upo ang dagdag sa terrace at kinakailangan niyang pag-isipan kung gaano kalaking katotohanan ang kaya niyang ibigay ng hindi. Painuuna ng iba ang sarili nilang interpretasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti ring nagbago ang paraan ng komunidad sa kanila. Hindi dahil tumigil ang mga tao sa pagsasalita, hindi naman ganoon kadaling manahimik ang mga baryo, kundi dahil kapag hindi mo na gaanong sinusukatan ang sarili ayon sa bulong ng iba, may bahagi ng tsismis na kusa ring nawawalan ng ngipin. Hindi nawala ang mga komento, pero humina ang tama. At ang mga anak niya, bagaman hindi pa rin ganap na magaang sa lahat, natutong umatras ng sapat para makagalaw siya. Si Marisa, isang hapon habang magkasama silang nag-aayos ng labada, ay biglang nagsabi, "Mas maaliwalas ka ngayon, ma." Hindi niya alam kung papuri ba iyon o pangungulila sa dating bersyon niya, ngunit pinili niyang tanggapin itong walang pagsusuri. Si Joel na may minsang dumating sa bahay at nadatnang si Tony ang nag-aayos ng sirang bumbilya sa may labas. Tumigil ang anak sa gate, tumango, at matapos ang ilang segundong alanganin ay siya pa ang nag-abot ng distornilyador na nasa tabi. Napakaliit ng kilos. Ngunit may mga pagsasang-ayon na hindi dapat minamaliit dahil hindi naman ang laki ng ipinangako ang sukatan ng kahalagahan, kundi ang hirap ng loob na dinaanan bago makarating doon. Nang dumating ang undas, hindi maiwasang sumama kay Lourdes si Tony sa sementeryo, hindi bilang anunsyo sa mundo, kundi dahil si Celia ang unang nagsabing, mas mainam nang may kasama siyang magbuhat ng tubig at kandila dahil mainit at matao. Naglakad sila nang hindi magkatabi ng lubos, sapat lamang ang layo para sa sariling kahihiyan ng lahat, ngunit sa gitna ng mga puntod at usok ng kandila, may kung anong naging mas malinaw kay Lourdes, hindi dahil kinumpara niya ang patay sa buhay, kundi dahil habang nililinis niya ang lapida ni Ramon at inaayos ang bulaklak, hindi na niya naramdaman ang dating pangangailangang humingi ng permiso sa alaala para sa anumang nararamdaman niya ngayon. Ang tahimik na buhay nila ni Ramon ay nanatiling totoo. Ang pagkawala nito ay totoo rin. At ang pagdating ni Tony, sa lahat ng kabagalan at pag-aalangan, ay hindi pambura sa nauna kundi bahagi ng natitira pang kayang ipamuhay ng puso, kung hindi ito laging pinasusuko sa disiplina ng pag-iisa. Habang nakatayo siya roon, may kandilang unti-unting nauupo sa gilid, napansin niyang si Tony ay bahagyang umatras, upang hayaan siyang mapag-isa sa mismong sandali. Hindi nito kinailangang tanungin kung ayos lang siya. Hindi rin nito inangkin ang pwesto ng sinuman. Sa simpleng pag-atras na iyon, may lalim na higit pa sa maraming malalaking pangako ng mas batang pag-ibig. Sa pag-uwi nila mula sa sementeryo, dumaan sila sa maliit na tindahan sa kanto para bumili ng yelo. Habang hinihintay ang sukli, narinig ni Lourdes ang dalawang babaeng nag-uusap sa likod. Isa roon si Perla, at narinig niya ang mahina ngunit malinaw na, mukhang seryoso na yata. Dati, maaaring mamuho ang init sa leeg niya at masira ang buong hapon. Ngunit ngayon, tumingin lamang siya sa freezer ng ice cream at napansin ang refleksyon nilang dalawa sa salamin, hindi batang magkasintahan, hindi rin katawa-tawang pares ng komedya sa hapon, kundi dalawang taong tumatanda na may bitbit na sariling hiya, sariling pagkukulang, sariling mga alaala, at gayunman ay nasa iisang maliit na tindahan sa isang karaniwang araw. Nang ibigay ng tindera ang sukli, saka siya tumingin sa mga babae sa likod at bahagyang ngumiti. Hindi bilang paghamon kundi bilang taong wala ng planong umurong, dahil lamang sa boses na hindi naman ang may hawak ng buhay niya. Pagka-uwi, habang inaayos niya ang kandilang natira at inilalagay sa lalagyan, napansin niyang nakatingin si Tony sa kanya na may kakaibang katahimikan. "Ano?" tanong niya. "Wala," sagot nito, saka ngumiti ng marahan. "Iniisip ko lang, matagal ka ring dumating." Maaring nasaktan siya sa linyang iyon kung sinabi sa ibang tono. Ngunit sa paraan nitong sambitin iyon ay para lamang iyong pagkilala sa haba ng panahong dinaanan nila. "Ikaw rin naman," sagot niya. "Baka kaya bagay tayo," sabi nito, at sa unang pagkakataon ay wala nang gustong umatras sa biro. Sa huling bahagi ng taon, hindi na bago sa bahay ni Lourdes ang ikalawang tasa sa terrace. Minsan asul, minsan salamin, minsan puti pa ring luma, depende sa kung ano ang madaling maabot.
Hindi nila pinag-usapan ang salitang pag-aasawa. Hindi rin nila kailangang ilagay agad sa papel ang anumang legal na anyo ng buhay nila upang maging totoo ang paglapit. Alam ni Lourdes na may mga tao, kasama na marahil ang ilan sa sarili niyang mga anak sa mga mahihinang araw, na mas magiging kampante kung malinaw ang pangalan ng relasyon at ang mga hangganan ng ari-arian. Ng mana, ng bahay. Marahil balang araw kailangan din nilang pag-usapan iyon ng mas praktikal. Ngunit hindi niya hinayaang ang mga tanong na iyon ang unang humubog sa bagay na matagal nang inagawan ng pagkakataong maging payak. Sa ngayon, sapat nang may kasamang nagdadala ng tahimik sa bahay na hindi na nakakabingi. Sapat nang may tao siyang matatawag kapag pundido ang ilaw o kapag masarap ang niluto at ayaw niyang siya lamang ang makatapos. Sapat nang kung minsan, sa dulo ng hapon, may katabi siyang tahimik ding nakatingin sa kalsada at hindi kailangang punuin ng salita ang bawat pagitan. Isang gabi ng Disyembre, malamig ng kaunti ang hangin at mahina ang tunog ng karaoke sa malayo mula sa pista sa kabilang barangay. Nasa terrace silang dalawa, may kumukulong tubig sa takure at amoy kape sa paligid. Hindi nila pinlano ang usapan, dumating lamang ito sa pagitan ng dalawang paghigop. Masaya ka ba? Tanong ni Tony. Hindi siya agad sumagot, hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil natutuhan niyang ang ganitong mga tanong ay hindi dapat pinapadali para lamang maganda ang tunog. Tiningnan niya ang kalsadang hindi na gaanong matao, ang halamang gumamela na bagong putol ang tuyong sanga, ang liwanag mula sa loob ng bahay na tumatama sa sahig ng terrace, at ang lalaking katabi niyang hindi kailanman naging bagyo ngunit nagawang baguhin ang timpla ng hangin sa paligid niya. Minsan natatakot pa rin ako, sabi niya sa wakas. Ako rin. Minsan iniisip ko pa rin kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ako rin, bahagya siyang ngumiti. Minsan naiisip ko pa rin si Ramon. Hindi agad sumagot si Tony. Dapat lang naman, sabi nito pagkaraan, hindi naman ako nakikipag-agawan sa patay. Sa simpleng paggalang ng linyang iyon, may kung anong ganap na lumuwag sa loob niya. Hindi dahil binigyan siya ng pahintulot kundi dahil nakita niyang hindi niya kailangang putulin ang isang buhay para tanggapin ang susunod. Pero oo, dagdag niya, at saka lamang tumingin sa kanya ng diretsyo, masaya ako, hindi araw-araw ng pareho, hindi perpekto, pero masaya. Hindi ngumiti ng malaki si Tony. Inabot lamang nito ang kamay niya sa pagitan ng mga tasa at ng takure, at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya umurong. Ang kamay nitong iyon ay hindi na bata, may gaspang sa palad at kaunting lamig sa mga daliri. Ang sarili niyang kamay ay hindi na rin makinis, may manipis na ugat at bahagyang panginginig na lumalabas kapag napapagod. Ngunit sa sandaling magtagpo ang dalawang kamay na iyon sa ibabaw ng lumang mesa sa terrace, naramdaman ni Lourdes na marahil ang pinakamatapat na anyo ng huli ng pag-ibig ay hindi iyong magpapalimot sa lahat ng nauna, kundi iyong marunong tumabi sa kabuuan ng buhay mo, nang hindi ito inuusisa kung bakit may mga lamat at mga pangalan pang nakaukit doon. Hindi na niya kailangang sabihin pa ang anumang mas malaki. Hindi na rin kailangang humingi ng garantiya para sa mga susunod na taon. Sapat na ang gabing iyon, ang bahagyang lamig ng hangin, ang tahimik na bahay na hindi na mabigat, ang mga anak niyang natutong umatras ng kaunti kahit hindi pa lubos payapa. Ang baryong marahil hindi kailanman tuluyang tatahimik, at ang sariling hindi na pumapayag na ang takot ang laging may huling salita. Sa loob ng bahay, sa ibabaw ng estante, nananatili ang larawan ni Ramon sa dati nitong pwesto. Sa terrace, may dalawang tasa na unti-unting nilalamig. At sa pagitan ng loob at labas ng bahay, sa espasyong matagal niyang binantayan laban sa anumang maaaring gumulo, nakaupo siya ngayon ng hindi na nag-iisa, alam na hindi pa tapos ang lahat ng pag-aayos. Alam ding hindi na niya kailangang hintaying maging malinis ang buong mundo bago payagan ang sarili sa isang payak. Huling uri ng kaligayahang dumating ng huli, ngunit hindi naman huli sa lahat.